Ang unang ginawa mo pagkatapos mong mabuhay muli, ay ang buhatin ng sirang tabla ng iyong kama. Para kang isang marmot, at walang tigil na naghukay ng butas na may 3 metrong lalim. Dahil sa nakaraang buhay mo masyado kang nagpasikat, isang gabi pinasok ka ng isang demonyong cultivator at ginawang sangkap, na kahit buto mo ay walang natira. Ngayong nabigyan ka ng pangalawang pagkakataon, mas gugustuhin mo pang magpanggap na walang silbi, kaysa ang umagaw ng kahit anong atensyon. Kaya naman hindi mo lang nilagyan ng matinding lason ang buong butas. Nag-set up ka pa ng mga time-triggered na patibong. Kung may demonyong cultivator na magkakamaling pumasok sa kwarto mo, tiyak na wala kang awang papatayin. At magiging magandang pataba para sa mga halaman. Sa kalaliman ng minahan nagliliparan ang mga tilamsik ng apoy. Puno ang hangin ng nakakasakal na usok at alikabok. Mahigpit na hawak ni Ye Chenjo ang kanyang piko. Nanginginig na sa sobrang sakit ang kanyang mga braso. Nagtiimbaga siya at ibinwelo ang kanyang mga braso. At buong lakas na inihampas ang piko sa bato. Ang malakas na pagyanig ay gumapang paakyat sa hawak ang kahoy, na nagpamanhid sa kanyang mga kamay. Para bang mabibiyak ang mga ito. Ang pawis na may halong alikabok ay tumutulo sa kanyang mga mata, na nagdulot ng matinding hapdi. Pero hindi man lang siya ng ahas na panasan ito. Kaya para siyang isang robot na walang tigil sa paghampas. Hindi pwedeng tumigil ang paghampas ng piko, dahil sa impyernong lugar na ito. Ang pagtigil ay nangangahulugang latigo at gutom. O di kaya'y kamatayan. Hanggang ngayon, medyo tuliro pa rin ang isip ni Ye Chenjo. 3 araw lang ang nakalipas, isa pa siyang empleyadong laging nag-o-overtime. Sa isang iglap lang napunta siya sa malupit na mundong ito ng mga cultivator. Hindi siya naging isang pambihirang henyo. Walang matandang master na kumuha sa kanya bilang disipulo. Agad siyang naging pinakamababang alipin sa minahan ng Taiyang Zuan sect. Dito wala silang karapatan o posisyon. Sa mata ng mga cultivator, mas mababa pa sila sa mga asong alaga ng sekta. Mga gamit na pwedeng itapon anumang oras. Ang araw-araw nilang gawain ay sa loob ng minahan na maaaring gumuho anumang oras. Walang tigil sa paghuhukay ng mga low-grade spirit stone araw at gabi. Hindi maabot ang kota. Sa pinakamababa, bubugbugin at babawasan ng pagkain. Sa pinakamatindi, itatapon sa likod ng bundok para aipakin sa mga halimaw. Hindi kalayuan, may biglang sumabog na malutong na tunog. Sinundan agad ng malakatay na baboy na sigaw. Hawak ni Zhao Taishan ng isang itim na latigo na may mga tinik. Naglalakad siyang nagmumura, puno ng taba ang kanyang mukha, kahit na nasa 3 antas lang siya ng pagsasanay. Sa harap ng mga mortal na alipin, para siyang isang buhay na hari. Isang payat na alipin sa tabi niya ang hindi na nakatiis. Sumandal sa pader ng bato para huminga sandali. Tamang-tama sa puntirya, walang sabi-sabi si Zhao Taishan. Hinagupit siya ng latigo. Agad na napiunit ang manipis na damit na abakan ng alipin. Isang malalim na peklat ang tumama sa kanyang likod. Bumagsak siya sa lupa na nanginginig ng walang tigil. Hindi na ininda ng payat na alipin ang sakit. Gumulong at gumapang siya. Dinampot ang piko, habang humihingal ng malakas. Umiiyak at sumisigaw na humihingi ng tawad. Sinasabing maghuhukay na siya kaagad. Lahat ng alipin sa paligid ay natakot at hindi makahinga. Ang ilan na gustong mamagitan ay mabilis na nilunok ang kanilang mga salita. Nagtrabaho ng buong lakas. Sumulyap si Ye Chenjo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad niyang ibinalik ang tingin. Walang ekspresyon ang kanyang mukha. Kalmado ang kanyang paghinga, para siyang isang walang emosyong makina ng pagmimina. Sa mundong ito ng mga kumakain ng taong cultivator, walang lakas pero gustong maging matapang. Ang pagpapakitang gilas ay paghahanap ng kamatayan. Ang kanyang batas para mabuhay ay isa lang, yumuko at magtrabaho. Huwag na huwag gumawa ng gulo. Naglakad si Zhao Taishan sa likod ni Ye Chenjo dala ang latigo. Tiningnan ang mga durog na bato sa paanan niya, at nakita ang kanyang mga kilos na kasing tahimik ng isang matandang aso. Nasiyahang umungol, mayabang na naglakad patungo sa susunod na minahan. Nang papalayo na ang mga yabag, sakalang lumuwag ang naninigas na likod ni Ye Chenjo. Habang naghahabol ng hininga, tahimik na bumulong sa kanyang isip si Ye Chenjo. Isang panel na siya lang ang nakakakita. Isang semi-transparent at light blue na screen. Ang lumitaw, ito ang kanyang nag-iisang alas sa pag-transmigrate. Ang Attribute Extraction Panel. Napakasimple lang ng panel. Walang shock, walang voice system. Anging ilang linya lang ng mga salita. Host, Ye Chenjo, Cultivation, Mortal. Available Attribute Points, 0. Ang function nito ay simple at direkta. Hanggat mahawakan niya ang isang bagay na buhay o patay, maaari niyang kunin ang attribute nito, at isama ito sa kanyang sarili. Nang madiskubre niya ang abilidad na ito, halos napasigaw sa sobrang tuwa si Ye Chenjo. Hindi na siya makapaghintay na humawak ng isang low-grade spirit stone para kunin ang spiritual energy, at agad na lumakas, pero pinigilan niya ang sarili. Sa alaala ng orihinal na may-ari ng katawan, ang Taiyang Zuan sect ay sobrang higpit sa pamamahala ng mga spirit stone. Bawat piraso ay kailangang dumaan sa 3 beses na inspection. Sa oras na hawakan niya ang spirit stone, agad itong magiging isang ordinaryong bato. Siguradong papatayin siya ni Zhao Taishan noon din. Ang unang lumabas ang siyang napapahamak. Ang pagiging maingat ang susi sa tagumpay. Sa loob ng 3 araw, pilit niyang nilabanan ang tukso. Naging masunurin siyang alipin, para lang makahanap ng isang tiyak na ligtas na target. Umalingaw sa minahan ang tunog ng gong na hudyat ng pagtatapos ng trabaho. Nakahinga ng maluwag ang mga alipin. Binitiwan ang kanilang mga piko, at napahigi sa lupa habang naghahabol ng hininga. Pagkatapos ay pumili sila ng mahaba. Dala ang mabibigat na basket ng mineral patungo sa sifting area para isumite. Nakihalo si Ye Chenjo sa karamihan. Ang isinumite niyang mineral ay sapat lang para makapasa.
Hindi namumuna, hindi rin nahuhuli. Pagkatapos magsumite, ang mga alipin ay nagmamadaling tumakbo sa kusina para magunahan sa pagkain. Ngunit si Ye Chenjo ay hindi gumalaw. Napako ang tingin niya sa isang sulok ng lugar ng pag-screen ng mineral. Isang malaking hukay ng basura. Tambak na parang bundok ang mga nasala na basurang iron slug. Matigas at walang espiritual na enerhiya. Kahit ang mga panday sa mundo ng mga mortal ay ayaw nito. Sa mata ng sekta, ito ay purong basura. Gabi-gabi may mga taong nagtutulak nito papunta sa likod ng bundok para itapon. Siguradong walang papansin sa isang banta ng basura. Huminga ng malalim si Ye Chenjo. Hinawakan ang malaking wales. Mabilis na lumakad sa tabi ng mahigit 2 metrong taas na bundok ng basurang iron slug. Nagkunwaring nagwawalis. Ang tagapamahala na dapat ay nagbabantay ay wala sa paligid. Maaga palang pumasok na sa bahay para magtsaa. Bigla niyang ibinagsak ang wales. Idiniin niya ang kanang kamay sa isang piraso na kasing laki ng ulo ng tao. Sa itim at magaspang na iron slug, tumigaw siya sa kanyang isip na i-extract ito sa panel. Agad na lumitaw ang isang mapusyaw na asul na screen. Natukoy ang basurang iron slug. Katangiang maaaring i-extract ay tigas. Walang pag-aalinlangan na kinumpirma ni Ye Chenjo ang pag-extract. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang biglang naramdaman sa kanyang palad. Ang matigas na piraso ng iron slug ay agad na nawalan ng kintab. At naduraj mismo sa kanyang kamay. Naging isang tumpok ng kulay abo na pulbos na kumalat sa sahig. Ipinakita sa panel na matagumpay ang pag-extract. Tigas plus 1. Nagtagumpay na, bumilis ang tibok ng puso ni Ye Chenjo sa pananabik. Isinubsob niya ang parehong kamay sa tumpok ng iron slug. Sunod-sunod na lumabas ang mga notification. Ang mineral sa harap niya ay kitang-kitang nagiging abo. Wala pang kalahating oras. Isang malaking bahagi ng mineral ay nasipsip lahat at naging pulbos. Ang katangiang tigas ay umabot sa 100 puntos. Mabilis siyang huminto. Kung magpapatuloy pa siya sa pagsipsip, mahirap nang ipaliwanag kapag gumuho ang tambak ng basura. Ginamit niya ang kanyang mga paa upang paghaluin ang pulbos at putik. Para ganap na itago ang mga bakas. Sinabi ni Ye Chenjo sa kanyang isip. Pagsamahin ang katangiang tigas sa balat ng buong katawan. Isang malamig na pakiramdam na tumatagos sa buto ang sumabog mula sa kanyang puso. At damaloy sa buong katawan kasama ng dugo. Ang kanyang balat ay parang tinusok ng hindi mabilang na karayom ng yelo. Hindi masakit pero banat na banat. Ang tissue sa ilalim ng balat ay parang iniksyonan ng high-density liquid metal. At sapilitang humalo sa mga muscle fiber. Pagkalipas ng ilang paghinga, nawala ang kakaibang pakiramdam. Kinurot ni Ye Chenjo ang kanyang braso. Ibang-iba na ang pakiramdam nito. Ang dating ordinaryong balat at laman. Ngayon ay parang 100 taong gulang na katad ng baka. Diniinan niya ito ng kurot. Kahit puting marka ay walang naiwan. Dumampot siya ng isang matalim na piraso ng bato. At malakas itong iginuhit sa likod ng kanyang kamay. Ang matalim na bato ay parang kumiska sa isang bakal na plaka. Nag-iwan lang ito ng napakalabong puting guhit, na nawala sa isang kuskus lang ng hinlalaki. Napasinghap si Ye Chenjo, ang pinakamababang antas na attribute mula sa mga basura. Kapag nakaipon ng 100 puntos ay hindi ka natatablan ng kahit anong patalim. Paano pa kaya kung mas marami ang maipan ko? Kapag humagupit ang latigo ni Zhao Taishan, siguradong mapuputol ito kaagad. Pinigilan niya ang kanyang tuwa, nilinis niya ang lugar, pinagpaigan ng alikabok at naglakad papunta sa fire room. Dahil sa katigasang ito na nagsisilbing proteksyon, sa wakas ay nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan. Kinaumagahan, ang nakabibinging tunog ng gong ay muling nagtaboy sa mga alila pababa sa minahan. Mas malala pa ang sitwasyon sa mining area D4. Tumutulo ang tubig sa mga pader na bato. Puno ng putik ang paligid. Tinaas ni Ye Chenjo ang mabigat na piko at buong lakas na ipinukpok sa bato. Sa sandaling kumalat ang malakas na tunog. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang puwersa ng pagtalbog na nagpasakit sa kanyang mga buto kahapon. Ngayon ay dumadaloy sa kanyang mga kamay, na parang sinipsip ng isang hindi nakikitang baluting bakal. Walang anumang sakit. Ang paghigpit ng kanyang mga braso ay nagpalakas sa kanya. Ang piko ay bumubuo ng anino sa bilis ng pag-ugoy. Dumb-oval ang kanyang husay. Plano niyang tapusin ito ng maaga, para makapag-ipon ng lakas, at magpatuloy sa paghigop ng attribute sa gabi. Habang nakatuon siyang maghukay ng bato, biglang may narinig siyang mahinang pagbiyak mula sa itaas. Sumigaw sa takot ang katabing matandang manggagawa na guguho na. Mabilis na tumingala si Ye Chenjo. Sa itaas ng minahan, isang tipak ng bato na may bigat na daan-daang kilo ang tuluyang nabitak. Mabilis itong bumagsak patungo sa ulo niya. Masyadong masikip ang lugar, at putikan pa ang kanyang tinatapakan. Imposibleng makailag, sa bingit ng kamatayan. Itinaas ni Ye Chenjo ang piko para sumangga. Ang daan-daang kilong bato ay buong lakas na tumama sa hawakan nito. Isang nakakatakot na puwersa ang biglang lumabas. Ang hawakan ng piko ay sapilitang nabali at naputol. Ang matulis at mabigat na dulo nito ay nawalan ng kontrol. At biglang tumalbog sa ere. Dala ang isang napakalakas na puwersa. Pabalik itong tumama ng malakas sa likod ng kamay ni Ye Chenjo. Masyadong malapit, masyadong mabilis, napapikit sa takot ang mga manggagawa sa paligid. Sa sumunod na segundo tumama ang piko sa kamay ni Ye Chenjo. Walang dugong lumabas, sa halip ay umalingaw-ngaw ang malutong na tunog ng naguumpugang bakal. Napuno ng alikabok ang kuweba. Sa sobrang takot na paupo sa putikan ang katabing matandang manggagawa. Matagal bago siya matauhan, ginamit ni Ye Chenjo ang alikabok bilang pantakip. Mabilis niyang itinago ang kamay sa loob ng kanyang manggas. Iwinasiwas niya ang kanyang pulso. Walang kahit isang gallows. Ang pagtama kanina, para lang siyang mahinang pinalo ng isang patpat.
Lihim siyang namangha, pero sa panlabas, agad siyang nagpakita ng isang ekspresyong gulat na gulat. Gumapang siya paatras ng ilang hakbang. Sinadya niyang ihagis sa malayo ang sirang piko. Pautal-yutal na sinabi ng matanda na napakaswerte niya. Sabi niya kung tumama raw iyon ng dirdiretso. Durog-durog na sana ang kamay niya. Umiti lang ng simple si Ye Chenjo. Sinabi niyang sinwerte lang siya. Bahagyang nagisgasan lang. Kumuha ng isang dakot ng abo. At ipinahid sa likod ng kanyang kamay. Nagpanggap na tinatakpan ang sugat. Ganoon lang niya ito pinalusot. Pabilis na lumipas ang ilang araw. Dumating na ang araw ng pagsusulit sa katapusan ng buwan sa Kuyifeng. Sa gitna ng malaking patio ay may nakalagay na mahigit 10 malalaking itim na kahon na gawa sa kahoy. Ang tagapangasiwang si Zhao Taishan ay nakaupo sa isang engranding upuan. Pinaiikot-ikot sa kanyang kamay ang 2 batong jade. Sa tabi niya ay nakatayo ang ilang disipulong mukhang mababangis. Tinawag ang pangalan ni Chen Yufu. Tunay na spirit or 80 jin. Lumagpas sa kota, gantimpalay kalahating Juyuan pil. Naghiyawan ang mga tao. Dahil sa inggit, namumula sa tuwa ang mukha ni Chen Yufu. Lumapit siya para kunin ang kalahating tableta. Kitang-kita ni Ye Chenjo. Pagkababa pa lang ni Chen Yufu sa entablado, ang mga mata ng ilang matatandang trabahador sa paligid ay naging parang sa mga gutom na lobo. Nakatitig ng husto sa tableta sa kanyang bulsa. Sa lugar na ito, ang pagpapakita ng yaman ay paghahanap ng kamatayan. Nang tawagin si Ye Chenjo, pasan niya ang kanyang basket ng mina. Naglakad papunta sa kahon ng nakayuko, at malakas na ibinuhos ang lahat ng bato sa loob. Sumulyap sa timangan ng disipulong tagapagtimbang. Walang emosyon na inanunsyo, mababang kalidad na spirit ore, 50 jin, sakto lang para pumasa. Makatatanggap lamang ng pinakamababang rasyon na 1 jin ng tunay na spirit rice. Ni hindi man lang kumurap si Zhao Taishan. Itong mga sakto lang na pumapasa. Mga walang silbing trabahador na hindi naman namumukod tangi at hindi rin nagkakamali. Wala man lang siyang ganang pagsabihan ito. Si Ye Chenjo ay magalang, na tinanggap ang maliit na supot ng tuyong spirit rice, at yumukod pabalik sa pinakatagong sulok ng karamihan. Ilang trabahador na kanina pa siya sinusuri, nang makita ang kaawa-awang rasyon sa kanyang bulsa. Agad na umiwas ng tingin na may pandidiri. Ito ang tama, napangisi si Ye Chenjo sa kanyang isipan. Ito mismo ang epektong gusto niya, ang hindi mapansin. Hindi naman sa hindi siya makahanap ng mas maraming ore nitong mga nakaraang araw. Kundi sinadya niyang durugin ang sobrang ore. Itinapon sa hukay ng mga patapon. Wala na ang buhay mo. Ano pa ang silbi ng kalahating piraso ng mababang kalidad na huyuandan? Malalim na ang gabi at tahimik ang paligid. Sa malaking tulugan, parang kulog ang hilik ni Kuyifeng. Biglang nagmulat ng mata si Ye Chenjo. Tulad ng isang pasang itim, dahan-dahan siyang bumaba sa kama. Dumaan sa gilid ng pader para makalabas ng bakuran. Hindi siya pumunta sa karaniwang hukay ng mga tira-tirang bakal. Medyo gama na ang pakiramdam niya nitong mga araw. Sinundan ng isang tagong landas sa likod ni Kuyifeng. Kinapa ang daan papunta sa bangin ng 7 Dangsha Peak kung saan tinatapon ang mga basura. Puno rito ng mga itim na latak ng tableta. Naglalabas ito ng masangsang na amoy sunog. Lahat ng ito ay mga tira-tira mula sa mga bigong paggawa ng mga alchemist. Puno ito ng marahas na lason apoy at mga dumi. Kung sino man ang maglakas loob na gamitin ang mga latak na ito para mag-cultivate. Sa susunod na araw ay madudurog ang kanilang mga meridian at mamamatay sila. Ngunit para kay Ye Chenjo, isa itong bundok ng ginto. Nag-squat siya sa harap ng banta ng mga latak ng tableta. Kinuskus niya ang kanyang mga kamay. Ang 2 kamay, direktang isinubsob sa banta ng maligamgam at sunog na latak ng gamot. Hayaan ang panel na mag-extract. Isang mapusyaw na asul na screen ng liwanag ang lumitaw. Nadetect ang mga tira-tirang latak ng tableta. Ang mga katangiang maaaring i-extract ay lason apoy at kaunting linki. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Chenjo. Talagang kayang automatikong alisin ng golden finger na ito ang mga dumi. Inutos niyang i-extract lamang ang kaunting linki. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ang mga latak ng tableta ay tuluyang nawalan ng huling kislap. Naging isang banta ng kulay abong pulbos na walang amoy. Mga kumpol ng sukdulang kadalisayan. Linki na walang anumang dumi. Damaloy sa kanyang mga braso papasok sa buong katawan niya. Tulad ng pagpatak ng ulan sa tigang na lupa. Ang mga tuyot niyang meridian sa ilalim ng paghuhugas ng purong linki ay mabilis na lumawak at naging mas matatag. Walang pamamaraan ng cultivation. Hindi kailangan ng gabay. Ang linki na na-extract ng panel ay direktang sapilitang ipinasok. Otomatikong naging pinakapangunahing pundasyon ng cultivation. Tumunog ng bahagya ang kanyang mga buto. Sa kanyang dantiyan na dating walang laman. Mabilis na nabuo ang isang enerhiyang kasing laki ng kamao. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot. Matapos sipsipin ang espiritual na enerhiya. Ang cultivation ni Ye Chenjo. Tahimik na umabot sa ikalawang antas ng chi refining. Pero agad niyang ginamit ang panel para itago ang kanyang tunay na lakas. Kinabukasan ng umaga, ang mga mata ni Ye Chenjo. Ang unang ginawa ay ilabas ang panel. Mahigpit na itinago ang kanyang lakas sa unang antas ng chi refining. Para maging maingat sa simula, sinadya niya ring gawing mahina at hindi matatag ang kanyang presensya. Mukha siyang isang taong matinding kulang sa nutrisyon. Isang mahinang nilalang na tila mamamatay na anumang oras. Naghilamos ng basta-basta, itinulak ang sirang pintong kahoy. Nagkakagulo na sa bakuran ng mga alagad. Ilang mga alagad nakakatanggap lang ng kanilang buwanang sahod kahapon. Sama-samang nagkukumpulan. Nakatayo si Chen Yufu sa gitna. Bigla siyang sumigaw ng malakas. Isang kulay kahel na apoy ang lumabas sa kanyang palad. Halos kasing laki lang ng kamao. Ipinagmalaki niyang inanunsyo. Ito ang flame bullet technique.
Ipinagpalit ko lang ito kahapon mula sa deacon ng outer sect. Ang mga alagad sa paligid, agad na nagsipagsipsip sa kanya. Sinasabing natuto na siya ng isang spell. Siguradong papasa na sa susunod na pagsusulit. Mahinang kumislap ng 2 beses ang apoy. Biglang namatay. Dumaan sa gilid si Ye Chenjo habang may dalang sirang timba. Hindi man lang sila tinapunan ng tingin. Flame bullet technique, water knife technique. Sa kanyang paningin, ang mga bagay na ito ay pampabilis lang ng kamatayan. Kung makasalubong ka ng kalaban o magnanakaw sa kalagitnaan ng gabi, matagal kang bibigkas ng spell sa kinatatayuan mo. Biglang liliwanag ang isang nakakasilaw na apoy sa iyong kamay. Para ka na ring naglagay ng karatula sa noo mo na nagsasabing saksakin niyo ako. May kasama pang special effects na ilaw kapag nakikipaglaban. Para talagang siguradong makikita ka ng kalaban. Sa mundo ng cultivation, kinakain ng malakas ang mahina. Mas marami pa ang mga taong nawawala araw-araw kaysa sa mga ligaw na aso sa Kuyipik. Matagal nang itinak ni Ye Chenjo sa kanyang buto ang pagiging tuso. Talagang hindi siya gumagamit ng mga bagay na magarbo. Habang hindi ka kapansin-pansin, mas nagiging parang invisible kang tao. Mas matagal kang mabubuhay. Ibaba ang timba. Naglakad-lakad si Ye Chenjo papunta sa pinakaliblib na luma at abandonadong silid-aklatan sa Kuyifeng. Itong sirang lugar na ito ay karaniwang walang katao-tao. Ang mga jade slip at sirang libro sa mga estante ay puno ng makapal na alikabok. Ang matandang tagabantay ng pinto ay nakahiga ng patihaya sa tamba-tamba. Ang hilik niya ay halos yumanig sa kalangitan. Dahan-daang pumasok si Ye Chenjo. Naghalungkat siya ng matagal sa isang tumpok ng mga basurang ginagamit na panukod sa paan ng mesa. Nakahugot siya ng isang halos masirang libro na tinali ng sinulid. Pagkatapos pagpagin, sa kulay abong pabalat ay nakasulat ng paikot-ikot ang magaspang na kaalaman. Ito ay isang libro ng mga pisikal na galaw na ginagamit ng mga mortal na mandirigma. Hindi man lang itinuturo dito kung paano paikutin ang spiritual energy. Puro kung paano iwagayway ang espada at kung paano humiwa ang itinuturo. Sa sekta, kahit ang pinakawalang kwentang utusan ay kinasusuklaman ng bagay na ito. Iniisip na ang pagsasanay nito ay magdudulot ng kahihiyan sa isang cultivator. Pero ito mismo ang gusto ni Ye Chenjo. Walang light effects, hindi kailangan ng spiritual energy. Talagang tahimik, sagad sa pagiging tago, dala ang sirang libro, naglakad siya papunta sa pinto. Kumatok siya sa mesa, nagising ang matandang tagabantay habang kinukusot ang mga mata. Nang makita ang libro sa kamay niya, tinanong siya na may pandidiri sa mukha kung anong gagawin niya sa basurang iyon. Sinabing ang bagay na ito ay hindi man lang isang mababang uring teknik. Hindi man lang maituturing na pamamaraan. Kahit magsanay ka habang buhay, ang pinakamataas na mararating mo ay pagiging mortal na panday. Napakamot ng ulo si Ye Chenjo na parang inosente. Ngumiti siya at sinabing naisip niya na masyadong nakakapagod magtrabaho araw-araw. Gamitin ang mga galaw sa libro para ayunat ang mga buto. Para palakasin ang katawan. Inis na iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay. Sinabihan siyang kunin na ito. Tumalikod siya at bumalik sa pagtulog. Isinukbit niya ang magaspang na kaalaman sa kanyang dibdib. Tumakbo si Ye Chenjo papunta sa kamalig sa likod ng bundok ng Kuyifeng. Ang gawain ngayon ay pumuto ng 500 gin ng black ironwood. Ang kahoy na ito ay kasing tigas ng bakal. Ang isang ordinaryong trabahador na nagpapalakol sa buong araw ay tiyak na mabibiyak ang mga palad. Pero si Ye Chenjo ay hindi man lang natinag. Ang katangian ng tigas na nakuha niya noong unang araw ay matagal nang nakakabit sa kanyang balat mula sa banta ng panggatong. Pumili siya ng sirang palakol na pumurol na ang talem. Huminga siya ng malalim. Paulit-ulit na naglaro sa isip niya ang simpleng anyo ng espada. Unang anyo, ang pagtaga. Walang anumang pabulosong galaw. Bahagyang nakabaluktot ang mga binti. Bigla ang naglabas ng lakas mula sa baywang. Ang lakas ay damaloy mula sa balikat diretso sa braso. At sa huli ay pumasok sa sirang palakol. Isang malutong na tunog. Ang kalawangin na palakol ay eksaktong tumama sa hilatsa ng itim na kahoy. Nahati sa dalawa, malinis at pantay ang pagkakahiwa. Sa sandaling nabiyak ang kahoy, biglang kumislap ang panel. Ang galaw ay tugma, tinukoy bilang simpleng kaalaman. Kasanayan dinagdagan ng isa. Nanlaki ang mga mata ni Ye Chenjo. Tama ang hula ko. Ang cheat na ito ay hindi pala kailangang magsanay gamit ang espada. Hanggat ang paraan ng paggamit ng lakas at ang landas ng galaw ay tumutugma sa pinaka-esensya ng espada. Ang pang-araw-araw na trabaho ay maaaring maging kasanayan. Agad siyang naging isang halimaw sa pagtatrabaho. Nagtrabaho na parang nabuhayan ng dugo. Hindi na lang siya basta-basta nagsisibak ng kahoy. Sa bawat pagwagayway ng palakol, baliw niyang inaayos ang kanyang paghinga, anggulo, at lakas. Isang tagalang, hindi nagsasayang ng kahit kititing na lakas. At hindi rin kumukulang sa kahit kititing na lakas. Sa loob ng isang buong umaga, mahigit 300 pagtaga, nagpataas ng husto sa kanyang pag-unawa sa galaw ng pagtaga. Kung ordinaryong tao, wasak na ang braso sa daan-daang pagtaga. Pero si Ye Chenjo ay may proteksyon ng katangian ng tigas. Hindi lang walang pinsala ang kanyang mga kalamnan. Bagkus, lalo pa siyang nasasanay sa sukdulang paggamit ng lakas na ito. Tanghali dumaan si Chen Yufu sa silid panggatong. Nakita si Ye Chenjo na pawis habang naghahampas ng palakol. Napahalakhak siya, sinabi na kahit gaano pa siya kagaling magsibak ng kahoy. Hindi siya bigla ang angat sa langit. Mas mabuti pang gamitin ang oras para damhin ang espiritual na enerhiya. Itinigil ni Ye Chenjo ang ginagawa. Pinunasan ng pawis. Taimtim na sumagot na ang kanyang talento. Ay masyadong basura kaya mas mabuting magsibak na lang ng kahoy. Para hindi bawasan ang pagkain niya sa pagsusulit sa katapusan ng buwan. Nagmura si Chen Yufu ng isang linya. Walang pag-asang putik at umalis na.
Walang pakialam si Ye Chenjo. Tumalikod at hinigpitan ang hawak sa palakol para magpatuloy sa pagsisibak. Muling tumaas ng isang bar ang proficiency sa panel. Tanghaling tapat, dumating si Ye Chenjo sa abandonadong minahan. Kinuha niya ang mabigat na piko. Mahigpit na tinitigan ng magaspang na pader ng minahan. Agad na lumipat ang kanyang isip sa mababaw na kaalaman. Sa isa pang galaw, hinawakan ng mahigpit ang hawakan ng kutsilyo gamit ang dalawang kamay. Marahas na yumuko ang mga binti. Ang buong katawan niya ay parang isang baluktot na pana, na biglang pinakawalan. Ang dulo ng piko ay naging anino, na bumaon ng malakas sa bato. Nagkalat ang mga durog na bato. Nadagdagan na naman ng isa ang proficiency. Sumunod ang pag-atake at pagharang. Bawat galaw ni Ye Chenjo sa pagmimina, ay hinimay niya bilang mga galaw sa espada. Nasa madilim siyang minahan, sunod-sunod ang pagpiko. Tuloy-tuloy ang atake. Ang iba ay nagmimina gamit ang purong lakas. Siya ay nagmimina gamit ang microcontrol. Para manatiling hindi kapansin-pansin, sadyang binagalan niya ang bilis ng pagmimina. Bawat piko ay tumpak, na tumatama sa walang lamang bahagi ng minahan. Pagkatapos ng isang araw, ang mineral na isusumite niya ay sakto lang sa passing grade. Tiningnan siya ng may pandidiri ng tagapamahala. Pinagayway ang kamay na parang nagtataboy ng langaw para paalisin siya. Ganito lumipas ang mga araw. 1 buwan, 2 buwan, kalahating taon. Ang mga tao sa Wuyi Peak ay palit ng palit. Iyong si Chen Yufu na marunong ng flame bullet technique. Dahil nakipag-agawan siya sa isang pirasong mababang uring merienda. Nasugatan ng 7 binti niya matapos bugbugin isang gabi. Tinapon palabas ng sekta na parang basura. Ngunit si Ye Chenjo ay tuloy-tuloy pa rin sa pagsisibak ng kahoy araw-araw. Naging mas hindi na siya kapansin-pansin. Sobrang baba ng kanyang presensya na nakakagulat. Minsan kapag may ibang taong naglalakad sa tabi niya, basta't hindi siya umiimik, hindi mararamdaman ng iba na may buhay na taong nakatayo roon. Dahil pinipigilan niya ang kanyang hininga at kilos sa sukdulen. Pero ang datos sa kanyang panel, ang 603 ay mabilis na tumatalon sa nakakatakot na bilis. Ang kanyang pagkaunawa sa sining ng espada, ay umabot na sa isang hindi kapani-paniwalang level. Ngayon kahit pa isang chopstick ang hawak niya. Sa isang kumpas lang, ang kanyang teknik sa paggamit ng lakas ay perpektong tumutugma sa diwa ng espada. Mabilis tumpak, malupit, malakas, walang kahit anong sobrang kilos. Isang hating gabi makalipas ang kalahating taon. Walang ilaw sa sirang kubo. Nakatayo si Ye Chenjo sa harap ng makitid na kama. Sa kanyang kamay, hawak ang itinapong espadang bakal na nakuha niya sa minahan kaninang araw. Ang talam ay may 7 hanggang 8 sira. Kalahati ng puluhan na kahoy ay bulok na. Wala siyang kahit anong ekspresyon. Ang tingin niya ay parang lawa ng patay na tubig. Dahan-daang itinaas ang kinakalawang na espada. Marahang iwinasiwas sa hangin sa harap niya. Walang tunog ng hangin, walang ugong ng paghiwa. Nang iwinasiwas ang espadang iyon, ang katahimikan ay nakakapanindig balahibo. Para bang kahit ang hangin ay nahiwa ng pangkaraniwang pag-atake na iyon. Biglang kumislap ang panel ng nakakasilaw na pulang ilaw. Ang mga titik ay marahas na kumikislot. Baguhang espada chin lumagpas sa 10,000 beses. Nagbigay ito ng espesyal na katangian na sukdulang talem. 5 ng buwan ang takdang araw para sa pamamahagi ng rasyon. Mahabang pila ang nabuo sa labas ng tanggapan ng tagapangasiwa. Para sa mga utusan, 1 kilong mababang uring spirit rice kada buwan. Hindi lang para mabuhay, kundi para rin sa maliit na pag-asang mapataas ang cultivation. Si Ye Chenjo ay nakahalo sa bandang likuran ng pila. Ang mga kamay niya ay nakasuksok sa loob ng kanyang manggas. Para siyang isang taong kahoy na hindi pagising. Ang tagapamahalang si Zhao Taishan ay nakasalampak sa kanyang silya. Naghahagis-hagis ng pagkain sa kanyang kamay. Lumapit si Zhou Dazuang para kunin ang kanyang rasyon. Tinimbang-timbang niya ang supot. Agad niyang napansin na wala man lang itong kalahating kilo. Hindi ba't 1 kilo dapat bawat buwan ang patakaran? Ngumisi ng malamig si Zhao Taishan. Tumayo at buong lakas na sinipa sa tiyan si Zhou Dazuang. Tumilapon ng buong katawan nito. Mahigit 2 metro ang layo, na maluktot sa sahig habang hawak ang tiyan. Sumabog sa sahig ang bigas na hawak niya. Lumapit si Zhao Taishan. Tinapakan at dinurog ang nakakalat na spirit rice. Sumigaw na ang salita niya, ang siyang batas. Noong nakaraang buwan ay hindi naabot ang kota sa produksyon ng ore. Binawasan ng mga nakatataas ang kanyang kita. Kung hindi niya babawiin mula sa mga walang kwentang ito, alangan namang sa sarili niyang bulsa pa manggaling. 1 kapat na kilong bigas, kunin niyo kung gusto niyo. Kung ayaw niyo, lumayas kayo. Lahat ng trabahador ay natakot at hindi nang ahas huminga. Si Zhao Taishan ay nasa ika-4 na level na ng chi refining. Kahit saktan pa niya ang isang trabahador at ibaon sa likod ng bundok. Wala man lang ni isang mangangahas magtanong. Tinawag ang pangalan ni Ye Chenjo. Agad siyang tumakbo palapit. Isang napakakinis na mapanuyong ngiti ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. Biglang itinaas ni Zhao Taishan ang kamay. Pinigilan ng tauhang maglalagay na sana ng bigas. Suminghal siya at sinabing narinig niyang naging tuso raw si Ye Chenjo sa trabaho. Tuwing mag-aabot ng ore, laging saktong-sakto lang sa kota. Tinanong kung sadya ba siyang nagtatago para sa sarili. Ito ay lantaran ng pagnanakaw. Ang ilang trabahador sa tabi ay nagbigay ng tingin ng awa. Napangisi na lang ng pilit si Ye Chenjo. Sinabi niyang sa kanyang pangangatawan, tagapamahala, alam niyo namang ibinubuwis ko na ang buhay ko para lang maabot ang kota. Hindi niya lang hindi kinuha ang kaawa-awang 1 kapat na kilong bigas. Sa halip ay kinuha niya mula sa kanyang dibdib ang noong nakaraang buwan. Na naipon niyang kalahating kilong lingmi. Kasama ang supot na tela, magalang niyang isiniksik sa kamay ni Zhao Taishan. Sabi niya, sobrang pagod na ang tagapamahala sa dami ng trabaho. Siya raw mismo ay walang ganang kumain ngayong buwan.
Kunin na lang daw ang bigas na ito para gawing lugaw at pampalakas ng katawan. Natigilan si Zhao Taishan, tinimbang-timbang niya ang supot ng bigas. At humalakhak ng malakas, sinabi niyang may utang na loob naman pala si Ye Chenzhou. At sinabihan siyang bumalik na sa trabaho. Yumukod si Ye Chenzhou, at agad na tumalikod at umalis. Paglabas sa bakuran ng tagapamahala, ilang alipin na malapit lang ang tirahan ang sumunod sa kanya at nagmumura. Sinabing nababaliw na si Ye Chenzhou. Ibinigay pa ang bigas na naipon niya noong nakaraang buwan. Ano pa ang kakainin niya? Sinabing sobrang mapang-api si Zhao Taishan. Kung hindi na kaya, lalaban na lang nila siya. Huminto si Ye Chenzhou, at napabuntong hininga. Sinabing, ay panlalaban ng ulo. Nasa una at ikalawang baitang pa lang sila ng pagsasanay. Nasa ikaapat na baitang na siya. Kung gusto nilang lumaban, sila na lang ang pumunta. Kailangan pa niyang mabuhay para magsibak ng kahoy. Pagkasabi niyon, binilisan niya ang paglakad pabalik sa kanyang silid. Alam na alam ni Ye Chenzhou sa kanyang isip. Kung hindi niya ibinigay ang bigas kanina, siguradong kikilos si Zhao Taishan. Gamit ang kanyang matigas na balat ngayon at napakatalas na estilo ng espada. Hindi problema ang talunin si Zhao Taishan. Pero paano pagkatapos siyang matalo? Kapag bumaba ang outer sect formation team para mag-imbestiga, malalantad ang lahat ng nasa cultivation panel niya. Ang panganib na pag-aralan siya ng mga nakatataas. Para sa 1 kilong lingmi, lang ang gagawa niyon. Basta't buhay pa siya, kahit balat ng puno ang kainin, kaya niyang gamitin ang panel para kumuha ng sustansya. Sumapit ang gabi, naging alerto si Ye Chenzhou habang inunguya ang isang maitim na tinapay. Baka isang araw kapag masama ang loob ni Zhao Taishan, bigla na lang siyang papasok sa silid para maglabas ng galit. Kailangang maghanda sa loob ng bahay. Nang patibong lumapit siya sa gilid ng kama, itinaas ang tabla inilipat sa sulok. Lumitaw ang tuyo at matigas na lupa. Inilahad ni Ye Chenzhou ang kanang kamay na may taglay na katigasan. Ang 5 daliri may itim-berdeng metalikong kislap sa liwanag ng buwan. Biglang ibinaon sa lupa, parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Ang 5 daliri bumaon hanggang puno sa matigas na lupa. Dinukot ng buong lakas. Isang malaking tipak ng matigas na lupa ang nabunot, ni hindi man lang nagalusin. Ang kanyang mga kamay ay naging parang excavator. Walang tigil na naghukay pababa sa pwesto ng kama. Lahat ng nahukay na lupa ay isinilid sa timba. Bukas ng umaga itatapon sa bangin sa likod ng bundok. Nang walang sinumang nakakaalam, makalipas ang 1 oras, 2 metro ang haba 1 metro ang lapad. Isang 3 metrong lalim na patayong hukay ang nabuo. Kahit isang nasa gitnang antas ng chi refining ay mababali ang binti kapag nahulog. Pero hindi pa rin ito sapat. Tumalon si Ye Chenzhou palabas ng hukay. Mula sa banta ng panggatong kumuha siya ng mahigit 10 piraso ng pinakamatigas na black iron wood. Hinugot mula sa ilalim ng kama ang kinakalawang na espadang bakal. Pinaga niya ang abilidad na sukdulang talem. Isang key slot ng kanyang pulso. Isang anino ang humagibis. Ang matigas na ironwood. Agad na nahiwa sa ilang dosenang piraso. Napakatalam at nakamamatay na mga baligtad na tinik. Sunod ay kinapa niya sa ilalim ng kama ang isang sirang balot na papel. Naroon ang mga nalikom niya sa pagwawalis nitong mga huling araw. Gamit ang panel, pulbos na lason na nakuha mula sa mga bangkay ng daga at makamandag na insekto. Isang daplis lang ay magdudulot ng paralisis sa buong katawan. Tumalon si Ye Chenzhou sa loob ng hukay. Ang pulbos na lason at mga nakamamatay na tinik na kahoy. Sunod-sunod at siksikan, na walang awang ikinalat sa buong gilid ng hukay. Ang huling 2 timba ng lupang nahukay. Matapos itapon sa bangin sa likod ng bundok, hindi nagmadaling bumalik si Ye Chenzhou. Pinagpag niya ang alikabok sa mga kamay. Sinundan ang madamong daanan sa gilid ng bangin. Patuloy siyang naglakad papasok sa kalaliman ng bundok sa likod. Walang dumadaan sa landas na ito. Dahil sa bungad nito ay may isang monumentong bato na puno ng lumot. Kung saan baluktot na nakaukit ang 4 na salitang bawal pumasok na kamamatay na lason. Alam ng lahat ng taga-Puyifeng. Nasa likod ng monumentong bato, ay may isang latian ng lason na hindi alam kung ilang taon nang naroon. Ang lugar na iyon ay napakasama. Palaging nababalot ng makapal na lilang berdeng ulap. Huwag nang banggitin ang mga hamak na alagad na tulad nila na nasa una o ikalawang antas pa lang ng chi refining. Kahit ang mga taga-intersect, yung mga nasa huling yugto na ng chi refining, o kahit pa ang mga kuya at ate na nasa foundation establishment stage, ay hindi nangangahas na basta-basta pumasok. Sabi nila, ang nakalalasong hangin sa loob, isang langhap mo lang, ay mabubulok na ang iyong baga. Minsan, may isang disipulo mula sa intersect, na para habulin ng isang pambihirang halimaw na may lason. Pumasok sa latian, pero sa huli, ni buong katawan ay walang natira. Anging ilang nangingitim na buto na lang ang natagpuan sa gilid ng latian. Mula noon, ang lugar na ito, ay naging parang tarangkahan ng kamatayan na iniiwasan ng lahat sa sekta. Ngunit habang tinitingnan ni Ye Chenzhou ang umiikot na lason sa harap niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pananabik. Takot ang iba sa lason, pero ang kailangan niya ay itong klase ng ore na walang umaagaw. Hindi naman tanga si Ye Chenzhou. Para harapin ito gamit lang ang kanyang katawan. Tumalikod siya at tumakbo pabalik sa kanyang kubo. Mula sa kalan, kumuha siya ng kalahating palangga ng uling. Pinurog niya ito gamit ang bato. Pinunit niya ang pinakamakapal na bahagi ng tela mula sa kumot. Binasa niya ito ng tubig. At mahigpit na ibinalot ang durog na uling sa gitna. Sa huli, humanap siya ng isang pirasong guwang na kawayan. Ipinasok niya ito para maging daanan ng hangin. Isang simple at magaspang ang pagkakagawa. Pero siguradong epektibong gas mask. Ay natapos na. Makalipas ang 1 oras, muling tumayo si Ye Chenzhou sa harap ng monumentong bato.
at idinikit ang balot na tela sa kanyang mukha. Mahigpit na itinali sa likod ng ulo. Kinagat ang tubo, huminga ng malalim, dumaan ang hangin sa basang tela at uling. May kasamang amoy ng usok at sunog na lupa, pero nasala nito ang karamihan sa masangsang na amoy. Hindi siya nagatubili, sumugod siya sa kulay lila at berdeng nakal-alasong hamog. Pagpasok pa lang sa gilid, ang kanyang lantad na leeg at braso. Agad nakaramdam ng tila tinutusok na sakit, para bang kinakagat ng napakaraming langgam ang balat. Ang ibabaw ng balat niyang pinatibay na. Biglang nagkaroon ng mga kakaibang marka. Sinusubukan ng lason na pumasok sa kanyang mga pores. Hindi natakot si Ye Chenjo, sa halip ay natuwa pa. Agad nagbigay ng extract command sa kanyang isipan. Ang panel ay naglabas ng malamig na asul na ilaw. Nadetect ang DJ Mixed Swelling Poison. Tagumpay ang extraction, tagumpay ang extraction. Tagumpay ang extraction, nakakuha ng poison resistance plus 1. Pinili niyang isama ito sa balat at dugo ng kanyang buong katawan. Agad na nabawasan ng kaunti ang hapdi. Ngumisi siya, nagpatuloy siya sa loob habang kinakagat ang tubo. Habang lalo siyang pumapasok, lalong kumakapal ang hamog. Ang mga puno sa paligid ay naging tuyot at maitim. Sa mga kalbong katawan ng puno, may nakasabit na malagkit na berdeng likido. Sa lupa ay nagkalat ang mga puting buto ng mga di kilalang hayop. Ang mga abiso sa panel ay patuloy na lumalabas. Poison resistance plus 1 plus 1 plus 2 nang walang tigil. Si Ye Chenjo ay parang isang vacuum cleaner na hindi napapagod. Habang naglalakad, walang tigil niyang sinisipsip ang lason mula sa hangin sa paligid. Lumipas ang 2 oras, nakaikot na siya sa panlabas na bahagi ng latian. Ang hapdi sa kanyang katawan ay tuluyan nang nawala. Ngayon ang nakal-alasong hamog sa labas ay tumatama sa kanyang katawan. Para na lang itong isang malamig na hanging dumadampi sa mukha, ni hindi man lang makaiwan ng pulang marka. Ang poison resistance attribute sa panel ay umabot na sa 71,500 puntos. Halos naubos na niyang sipsipin ang lason sa labas. Masyadong mabagal tumaas ng attribute points. Tumingin si Ye Chenjo sa mas malalim na bahagi ng latian. Walang mga puno roon. Tanging mga kumukulong itim na putikan lang ang naroon. Tumuntong siya sa isang tuyong kahoy. Maingat siyang lumapit sa isang putikan na sinlaki ng palanggana. Kumukulo ito sa loob. Mayroon itong nakakasulasok na amoy asim. Isang abuhin na daga na naligaw sa latian ang dumaan sa tabi niya. Nahulog ito sa putikan ng magkamali ng tapak. Isang maikling sigaw lang ang nagawa nito. Sa loob lang ng 2 o 3 segundo. Pati balat at buto ay natunaw at naging itim na tubig. Walang kahit anong natira. Kinilabutan si Ye Chenjo sa nakita. Pero hindi siya natakot dito. Sa halip ay bumilis pa ang tibok ng puso niya. Kung makukuha niya ito para gamiting pang-atake. Wala lang si Zhao Taishan na nasa ika-4 na antas ng Jiangqi. Isang sampal lang. Agad siyang magiging abo. Hindi siya naglakas loob na hawakan ito gamit ang kamay. Dumampot siya ng isang tuyong sanga. At marahang idinikit sa ibabaw ng putikan. Sa sandaling gamay kitang sanga sa putikan. Agad na umasay daw ang dulo nito. At umusok ng puti. Agad na inutusan ni Ye Chenjo na i-detect ito ng extraction panel. Tagumpay ang pag-extract ng high-strength corrosive substance. Nakuha, corrosion plus 1. Pinili niyang i-fuse ito sa buto at balat ng kanyang mga hintuturo. Nakaramdam siya ng bahagyang pangingilig sa kanyang 10 daliri. Tinapon niya ang sanga na kalahati na lang ang natira. At direktang itinapat ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng putikan. At nagsimulang mag-extract ng walang tigil. Corrosion plus 1 plus 5 plus 10. Mabilis na tumaas ang stats. Ang itim na likido sa putikan ay mabilis na lumino. Nawala rin ang masangsang na amoy nito. Nang tuluyang maubos ang laman ng putikan. Naging ordinaryong tubig na lang. Ang corrosion attribute ni Ye Chenjo ay umabot na sa 72,000 puntos. Tumayo si Ye Chenjo at tiningnan ang kanyang mga kamay. Ang 10 daliri niya ay nagliwanag ng isang kakaibang berdeng kulay. Inabot niya ang isang batong kasinlaki ng kamao sa tabi. At bahagyang tinapak ito. Agad na umusok ng puti ang ibabaw ng bato. At nagsimulang matuno. Pagkalipas ng ilang segundo naging isang kumukulong kulay abong likido. Isang nakabibinging tunog ng tansong kampana ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng pangunahing tuktok. Walang tigil at sunod-sunod. Ang buong Kuyi-Peak ay nagkagulo. Ngayon ang grand competition ng Outer Sect na ginaganap tuwing 3 taon. Ito lang ang pagkakataon para sa mga katulong na hayagang magtamad. At pumunta sa Front Mountain para makiusyoso. Karaniwan silang pinagsasamantalahan ng mga tagapamahala na parang mga baka. O mga kabayong katulong. Lahat sila ay sama-samang nagsisiksikan papunta sa Front Mountain. Sumisigaw si Zhou Dazuang sa labas ng pinto para kay Ye Chenjo. Bilisan mo raw. Kung mahuli tayo wala na tayong mapagtatayuan. Sabi pa niya manonood daw mismo ang isang elder mula sa inner sect. Aakyat din daw sa entablado si Senior Sister Shen Qingxuang na kilala bilang cold-faced Rakshasa. Tinulak ni Ye Chenjo ang sirang kahoy na pinto. Hinimas-himas ang kanyang tiyan. Nag-aalalang iwinagayway ang kamay at sinabing hindi pwede. Kagabi kumain ako ng inaamag na black steamed bun. Ang tiyan ko ay parang hinahalo. Sinabihan si Zhou Dazuang na mauna na. Huwag na siyang alalahanin at tignan na lang ng mabuti si Senior Sister Shen para sa kanya. Nagmura si Zhou Dazuang ng tamad na asno sa Hill Ingen. At mabilis na tumakbo palayo hanggang sa mawala. Pinanood niyang maubos ang mga tao sa Kuyi-Peak. Ang masakit na ekspresyon sa mukha ni Ye Chenjo ay biglang nawala. Manood ng grand competition. Isang grupo ng mga baguhan sa huling yugto ng chi refining na nagtutukaan. Anong magandang panoorin doon? Paano kung may isang mainitan ng ulo na senior brother na magdilim ang paningin? At isang sword chi ang lumipad papunta sa mga manunood. Ang mahinang katawan ng isang katulong ay masusugatan kahit sa isang daplis lang. At
mamamatay kapag tinamaan. Ang pagsali sa ganitong kaguluhan ay parang gusto mo nang mamatay. Tumalikod si Ye Chenjo at tumakbo papunta sa errand hall sa likod ng bundok ng Kui Peak. Malamig at walang katao-tao sa loob. Tanging si Dickinson na medyo kalbo na ang nandoon. Nakayupyup sa mesa at umiidlip. Lahat ay pumunta para manood ng grand competition. Lumapit si Ye Chenjo. Marahang kumatok sa mesa. Sinabing kukunin niya ang misyon para sa araw na ito. Inaantok na itinaas ni Stewardson ang kanyang ulo. Para siyang tumitingin sa isang tanga. Sabi niya outer sect competition daw ngayon kaya kalahating araw na walang pasok ang buong sekta. Tinanong siya kung anong misyon pa ang kukunin niya rito. Nagkuskus ng kamay si Ye Chenjo. Isang simple at tapat na ngiti ang ipinakita. Sinabi niyang mahina ang kanyang abilidad at mababa ang kanyang cultivation. Kung hindi pa raw siya magsisipag, baka mabawasan na naman ang rasyon niyang spirit rice sa susunod na buwan. Gusto niyang samantalahin na walang masyadong tao ngayon para makapagtrabaho pa. Umirap si Stewardson. Hindi na siya nag-abalang magtanong pa. Basta na lang siyang naghagis ng isang maitim na kahoy na plate. Pumunta ka sa abandonadong bodega at bilangin ang mga basura. Ang mga sirang bakal doon na tuluyan ng nabulok. Polisin mo palabas para lumuwag ang lugar. Mag-report ka sa akin kapag tapos ka na. Kinuha ni Ye Chenjo ang kahoy na plate. At mabilis na tumakbo palayo. Ito ang kanyang tunay na pakay sa araw na ito. Ang abandonadong bodega ay nasa pinakamadilim na sulok ng Kuifeng. Isang dambuhalang kuwebang bato na hindi nasisikatan ng araw sa buong taon. Libu-libong disipulo ng sekta ang araw-araw na nakikipaglaban, nagsasanay at nag-e-explore. Hindi mabilang ang mga nasisirang gamit pandigma, ang mga gamit na sira na at hindi na talaga kayang ayusin. Ay itinatapon lahat dito na parang basura. Itinulak niya ang mabigat at kinakalawang na pinto ang bakal. Isang masangsang na amoy ng kalawang at amag ang agad na sumalubong sa kanya. Sa loob ng kuwebang bato ay may mga sirang espada, sibat, kalasag at baluti. Ang mga durog na piraso ay nakatambak na parang maliliit na bundok. Itong buong silid na puno ng mga sira-sirang gamit. Sa mata ng iba, isa lang itong tambakan ng basura na kahit ibigay pa ng libre ay walang kukuha. Pero sa mga mata ni Ye Chenjo, isa itong dambuhalang bundok ng ginto na walang bantay. Pumasok si Ye Chenjo, at mahigpit na isinara ang pinto ng bodega. Pero hindi pa siya nakontento. Binuhat pa niya ang nasa tabi. Isang abandonadong pugon na may bigat na daan-daang kilo. At direktang iniharang sa likod ng pinto. Nang makasiguro siyang walang sino man ang makakapasok mula sa labas. Hinugot niya mula sa kanyang baywang ang kinakalawang na espada. Naglakad siya papunta sa bundok ng basura na pinakamalapit sa pinto. Walang ingat niyang dinampot ang putol na itak. Lumitaw ang panel. May na-detect na sirang first year na sandatang mahika. Tagumpay ang pagkuha. Nakakuha ng talas +1. Agad na nagutos si Ye Chenjo. Isanib sa hawak na espadang bakal. Ang kalahating putol na itak na iyon ay direktang naging pulbos na kulay abo. Dumaos-dos mula sa kanyang mga daliri. At ang kinakalawang na espadang bakal na hawak sa kabilang kamay ay bahagyang nanginig. Hindi siya tumigil. Sabay niyang ikinilos ang dalawang kamay at direktang isinaksak sa tumpok ng mga basurang bakal. Sinimulan ng isang walang pigil at galit na paghahalughog. Ang mga tunog ng abiso sa panel ay halos naging isang tuloy-tuloy na linya. Talas +3, tibay +2, talas +1, tibay +5. Saan man dumaan ang kanyang mga kamay, daan-daan at libu-libong sirang sandatang mahika ay parang marurupok na fossil na nabiktima ng panahon sa loob ng libong taon. Sunod-sunod na naduraj at naging pulbos sa sahig. Si Ye Chenjo ay parang isang black hole na hugis tao. Sa gitna ng libu-libong sirang sandatang mahika na ito, walang tigil siyang kumukuha ng talas at tibay. Sa loob ng 2 oras, ang bundok ng basura sa abandonadong bodega ay lumiit sa bilis na nakikita ng mga mata. Isang makapal na patong ng abong bakal at dumi ang naipon sa sahig. Nang ang nasa sulok, ang huling basag na kalasag na gawa sa itim na bakal, ay hinigop niya hanggang maging pulbos. Sa wakas ay tumigil din siya. Nagbugas siya ng isang mahabang hininga. Basang-basa ng pawis, ngunit ang kanyang diwa ay sobrang ganado. Ilang libong sirang sandatang mahika ay pilit niyang piniga hanggang sa huling kititing na halaga nito. Ang 2 katangian ng talas at tibay ay direktang tumaas ng 30,000 puntos. Yumuko si Ye Chenjo at tiningnan ng kinakalawang na karaniwang espadang bakal sa kanyang kanang kamay. Sa talon ng espada, may isang itim na marka na tila pumuputol sa liwanag. Ang talas ng sirang espadang ito sa sandaling ito ay higit pa sa inaasahang kalidad nito. Isang bahagyang hiwa lang, may maririnig na napakahinang ugong sa hangin. Muntik nang gumuho ang bubong ng outer sect errand hall ngayon. Isang anino, sumisigaw habang binasag ang taskboard sa harap ng bulwagan. Nagliparan ang mga splinters. Isang bibig ng dugo ang bumulwak sa sahig. 2 disipulo ng outer sect ang namumula ang mga mata. Hinugot ang kanilang mga mahabang espada na sandata para sa isang misyon na bantayan ang Zuan Bing Cold Pool. Nagtagan sila doon mismo. Ang misyon na iyon ay hindi lang nagbibigay ng 10 low-grade spirit stones. Makakatanggap ka pa ng kalahating buwang libreng access sa siksik na espiritual na enerhiya sa tabi ng malamig na lawa. Ito ay masasabing pinakamagandang trabaho sa lahat. Isa sa mga disipulo ay sumigaw sa isa. Sinasabing siya ang unang nakakita sa misyon. Sumagot naman pabalik ang isa. Sinabing wala namang pangalan na nakasulat doon. Lalong nag-init ang ulo ng dalawa. Agad silang nagbunat ng espada at nagtagon. Agad silang pinalibutan ng malaking grupo ng mga usiserong disipulo. Ang sigawan at hiyawan ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Si Ye Chenjo ay nakapamulsa. Nakayuko ang ulo, na parang isang taong hindi nakikita. Dahan-daang pumasok sa pinakasulok ng errand hall habang nakadikit sa pader.
Hindi man lang niya tinignan. Ang 2 sugatang disipulo ng Outer Sect, 10 Spirit Stones, mukhang marami, pero hindi sapat para ipambayad sa buhay. Paano kung mapilayan sila? Ang pambili ng gamot para sa pagpapagaling ay higit pa sa 10 piraso. Sanay siyang lumapit sa pinakaliblib na taskboard. Ang mga kahoy na karatula doon ay nababalutan na ng makapal na alikabok. Puro mahihirap na trabaho mula umaga hanggang gabi na walang bayad na Spirit Stones. Tiningnan niya ang mga ito, paglilinis ng dumi at paghuhugas ng kulungan ng mga demonyong hayop. At sa huli ay napako ang kanyang tingin sa isang maitim na kahoy na karatula. Ang misyon na ayusin ang mga hagdan ng bato sa likod ng bundok ay may gantimpalang 3 SEC contribution points lang. Hindi kasama sa contribution points ang pagkain. Kahit aso ayaw sa trabahong ito, ang mga lumang baitang na bato sa likod ng bundok ay aabot sa 10,000. Matagal nang sira, puro malalaking bluestone slab lahat. Bukod sa nakakamatay sa pagod ang pagbuhat, wala ka pang mapapala, pero para kay Ye Chenjo para siyang nakakita ng isang pambihirang teknik. Agad niyang hinablat ang kahoy na plate. Tumakbo sa counter para sabihin kinuha niya ito. Tumingala ang inaantok na Deacon at sinulyapan siya. Nagpaalala na parang nakatingin sa isang tanga. Karamihan sa mga baitang ay sira na. Kung hindi mo matatapos ayusin sa loob ng 3 araw, ibabawas ang contribution points mo para sa buwang ito. Sinabi ni Ye Chenjo na sigurado siyang mababa ang cultivation niya. Gusto lang niya ng tahimik. Mas panatag siyang gumawa ng mabibigat na trabaho. Naglagay siya ng handprint. Kinuha ang resibo para sa mga gamit at agad na umalis. Sa takot na magbago ang isip ng Deacon. Makalipas ng 1 oras, si Ye Chenjo ay nakatayo sa paanan ng likod ng bundok. Totoo ngang walang katao-tao rito. Kahit anino ng multo ay wala. Ang mga baitang na bato na puno ng lumot. Paputol-putol na umaabot hanggang sa ulap sa kalagitnaan ng bundok. Inihagis niya sa lupa ang piko at semento. Hindi niya pinansin ang mga sirang tipak ng bato. Huminga siya ng malalim. Bahagyang ibinuka ang mga paa. At mariing idiniin ang 2 kamay. Sa isang malaking nakalabas na bato sa gilid ng bundok. Isang rock vein ito ang kinalalagyan ng Earth Meridian ng likod ng bundok. Ang buong bundok ay nabuo sa loob ng milyon-milyong taon. Ang hindi nawawala dito ay ang matatag at solidong kapangyarihan. Lumitaw ang panel. Nakadetect ng malawak at tuloy-tuloy na kapangyarihan mula sa Earth Meridian. Matagumpay ang pagkuha. Nakuha ang bigat +1. Walang pag-aalinlangang nag-utos si Ye Chenjo. Isanib lahat sa mga buto at kalamnan. Sa isang iglap naramdaman niyang biglang bumigat ang kanyang mga binti. Para bang bigla na lang nilagyan ng daan-daang kilong tingga. Pero sinubukan niyang iangat ang kanyang binti. Napansin niyang magaan pa rin ang kanyang katawan. Hindi man lang naapektuhan ang kanyang mga kilos. Ang bigat ng puwersang iyon ay nakapaloob lang sa loob. Hindi nito pinabagal ang kanyang bilis. Ginawa lang nitong mas matatag ang kanyang pundasyon, na parang isang matandang punong nakaugat sa bato. Hindi matinag. Nagsimula nang magtrabaho si Ye Chenjo. Gamit ang isang kamay dinadampot niya ang mga sirang tipak ng batong tumitimbang ng daan-daang libra. Kasing daling dumampot ng tokwa bago ito itapon. Ang isa naman niyang kamay ay laging nakadikit sa lupa o sa gilid ng bundok. Upang mapanatili ang estado ng pagkuha, bigat +5 +10 +20. Ang mga abiso sa kanyang panel ay sunod-sunod na lumitaw. Walang tigil sa pag-update. Yung iba kailangan ng 3 hanggang 5 tao para magtulungan. Para lang mabuhat ang isang bagong bato. Hawak lang niya ito gamit ang isang kamay. At sa isang sipa lang sa isang dulo. Eksakto itong pumapasok sa siwang ng hagdan. Pero wala siyang pakialam kung gaano kalapad ang inaayos niyang hagdanan. Ang buong atensyon niya ay nasa walang tigil na pagtaas ng kanyang mga attribute points. Lumipas ang 1 hanggang 2 araw. Kapag nagugutom si Ye Chenjo kinakain niya ang dala niyang matigas na tinapay. Kapag nauuhaw umiinom siya ng tubig mula sa bukal. Kapag inaantok humihiga na lang siya sa hagdanan para umidlip sandali. Ang earth vein power sa likod ng bundok ay tila walang katapusan. Ang pakiramdam na ito ng tuloy-tuloy na pagkuha ng attributes ay ginawa siyang parang isang sugarol na naadik. Hindi na niya mapigilan. Nagsimulang magkaroon ng mahihinang lagutok mula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Ang kanyang balat na orihinal na may katangiang matigas ay unti-unting nagpapakita ng isang madilim na dilaw na kintab. Ang bigat ng kanyang katawan ay mabilis na tumataas sa hindi kapanipaniwalang bilis. Sa dapit hapon ng 3 araw, palubog na ang araw. Ang huling tipak ng bato ay inapakan ni Ye Chenjo para pumantay. Lapat na lapat, tumayo siya ng tuwid. Nagbuga siya ng isang mahabang hininga na may kasamang amoy lupa. Ang dating sira-sirang 10,000 baitang na hagdan ng bato ay mag-isa niyang inayos hanggang sa ito ay naging perpektong patag. Pero ang mas ikinasasabik niya ay ang dato sa kanyang panel na bigat, attribute, isang buong 10,000 puntos. Itinikom ni Ye Chenjo ang kanyang kamao. Ramdam niya na ang sarili niya ngayon ay parang isang bundok na hugis tao na siniksik hanggang sa sukdulan. Tumingin siya sa mga batong tiles sa kanyang paanan. Naging mausisa siya, 10,000 puntos ng bigat na katangian na nakatuon sa kanyang katawan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sinubukan niyang tumalon. Biglang lumubog ang lupa sa buong likod ng bundok. Gumawa ito ng malakas na kalabog. Nagulat ang mga ibon sa mga puno sa paligid at nagkagulo sa paglipad. Agad na binawi ni Ye Chenjo ang kanyang lakas, ang 10,000 puntos ng bigat na katangian, at pilit itong itinago sa kaibuturan ng kanyang buto. Kung may nakakita sa ginawa niya kanina, siguradong ituturing siyang isang malaking demonyong nag-iibang anyo, at huhulihin para pag-aralan at hiwa-hiwain. Mabilis niyang kinuha ang Wallace. Nagkunwaring walang nangyari. Naglakad-lakad siya papunta sa isang liblib na daan sa likod ng bundok. Sinimulan ng kanyang pang-araw-araw na gawain sa pagwawalis. Medyo malakas ang ingay sa pag-aayos ng hagdan kanina.
Kailangan niyang magmadaling gumawa ng ibang gawain para pagtakpan ito. Wala pang isang oras siyang nagwawalis. Nang sa mga halaman sa gilid ng daan, biglang may narinig siyang malakas na paghingal. Sinundan ng tunog ng mga nababaling sanga. Gumalaw ang tenga ni Ye Chenjo. Agad na huminto ang Wallace sa kanyang kamay. Isang taong puno ng dugo. Ang ulong mula sa mga halaman. At bumagsak sa mga batong tiles na kalilinis lang ni Ye Chenjo. Pinapula ang malaking bahagi ng sahig. Tinitigan ito ni Ye Chenjo. Nakasuot ang taong ito ng isang kapansin-pansing puting roba. Iyon ang kasuotan ng isang inner sect disciple. Pero, ang roba na ito ngayon ay punit-punit na parang basahan. May malalim na hiwa sa kanyang dibdib. Putol ang kanyang kaliwang braso mula sa balikat. May kakaibang itim na enerhiya na lumalabas mula sa sugat. Masugatan ng ganito at hindi pa rin mamatay. Ang tibay ng buhay niya. Hirap na itinaas ng inner sect disciple ang kanyang ulo. Puno ng putik ang kanyang mukha. Namamasang mga mata. Nakatitig ng mariin kay Ye Chenjo na may hawak na Wallace. Nanginginig siya. Mula sa kanyang damit ay kinuha niya ang isang jade slip na puno ng itim na dugo. At isang storage ring. Paus niyang sinabi. Sabihin na lang daw na alalay siya ni Kui Feng. Pinapakuha sa kanya agad ang mga bagay na ito. Pumunta sa Front Mountain para hanapin si Elder Fang ng Formation Hall. Sabihin sa Elder na may taksil. Habang sumusuka siya ng itim na dugo, gumagapang siya papalapit kay Ye Chenjo. Sinabi niyang basta't may hatid ang mensahe. Lahat ng spirit stones at pills sa singsing ay mapapasakan niya. Titiyakin din ni Elder Fang na makakapasok siya sa inner sect. Pumasok sa inner sect at yumaman. Nakatayo lang si Ye Chenjo sa kanyang kinatatayuan. Ni hindi man lang siya kumurap. Habang nakatingin sa kumikinang na storage ring, wala man lang siyang naramdamang pananabik. Kung isa itong baguhang walang kamuwang-muwang. Siguradong nanginginig na sa pananabik ang kanyang mga kamay. Kinuha na sana ang singsing at nagpakabayani. Pero sa isip ni Ye Chenjo, dalawang salita lang ang naroon, umalis agad. Isang cultivator, na nasa huling yugto na ng Chi Refining. Isang inner sect disciple, ay tinaga hanggang sa maging ganito kalunos-lunos. Anong klaseng tao kaya ang humahabol sa kanya? Foundation establishment stage o mas mataas pa? Siya na isang hamak na alalay lang. Nasasali sa sabuatan ng agawan ng kapangyarihan ng mga nakatataas sa inner sect. O sa isang paghihiganti, ay talagang naghahanap ng kamatayan. Ang jade slip na iyon ay isang death warrant. Sa storage ring na iyon, baka mayroon pang naiwang spiritual sense mark, o paraan para masundan ito. Kung sino ang kumuha, siya ang mamamatay. Tungkol naman sa pagsamantala para pumatay at magnakaw ng kayamanan. Hindi naman sira ang ulo ni Ye Chenjo. Ang mga inner sect disciple ng ganito kalaking sekta, ay madalas may naiiwan na life soul lamp sa sekta. Kapag sila ay pinatay, ang huling imahe na nakita bago mamatay o ang aura ng pumatay. Malamang na maipapasa pabalik ang soul lamp. Para sa ilang pirasong basura ay magkakagulo pa. Purong katangahan. Si Ye Chenjo ay hindi nagsabi ni isang salita. Kahit ang ritmo ng kanyang paghinga ay hindi nagbago. Hindi siya lumapit para sagipin ng tao. Hindi siya nakisali at hindi rin nanamantala. Direkta siyang umatras ng isang hakbang. Hinigpitan ang hawak sa Wallace. Nakita ng inner sect disciple na iyon ang pag-atres ni Ye Chenjo. Sa pag-aalala ay dumura na naman siya ng isang bunganga ng itim na dugo. Pasigan niyang sinabi na saluhin siya. Hindi siya pinansin ni Ye Chenjo. Tumalikod at umalis. Hindi lang siya umalis, nagsimula pa siyang magwales ng napaka-profesional. Iwinasiwas niya ang Wallace. Sinundan ang ruta ng kanyang pag-atres. Winalis niya ang mga nahulog na dahon at alikabok sa lupa. Nang may katiyakan, tinakpan ng mga bakas ng paa kung saan siya nakatayo kanina. Ang tunog ng Wallace na kumikiskis sa sahig ay tila hindi nababagay sa madilim na kagubatang ito. Ang inner sect disciple na iyon ay sumigaw sa desperasyon. Pinura si Ye Chenjo na isang duwag at basura. Mamatay sana ng masama. Ang boses ay pahina ng pahina. Nagbingi-bingihan si Ye Chenjo. Kung magmumura, hayaan siyang magmura. Kahit anong mura pa, hindi naman ako mababawasan ng laman. Habang umiiwas, umatras siya patungo sa makapal na damuhan sa tabi. Habang mabilis na binubura ang mga bakas, kahit isang belang damo, ginamit niya ang tangkay ng Wallace para ibalik ito sa dati. Walang iniwang anumang kakaibang marka ng pagkayupi. Umatras ng mga 10 metro ang layo. Yumuko si Ye Chenjo. Diretsong sumuot sa isang kumpol ng damo na hanggang baywang ang taas. Ang kanyang 10,000 puntos ng heavy attribute. Naglabas siya ng kaunting-kaunti. Pinigilan ang tibok ng kanyang puso at ang bilis ng daloy ng kanyang dugo. Ang buong katawan niya ay nakaupo sa putik. Ang kanyang hininga ay nakatago na parang isang malamig at tahimik na bato. Wala pang 10 hininga ang nakalipas mula nang magtago si Ye Chenjo. 3 itim na anino ang bumaba mula sa langit na parang mga multo. Dumapo sa tabi ng inner disciple na iyon. Isang malakas na masamang aura ang biglang bumalat sa buong lugar na ito. Tila bumaba ng ilang degree ang temperatura sa hangin. Ilang lalaking nakaitim na humahabol ang sumugod sa lugar. Inggalinga sa paligid. Hindi man lang nila namalayan ang nasa 10 metro ang layo. Si Ye Chenjo na nakayuko at hindi gumagalaw sa damuhan. Naghanap ng matagal sa lugar na iyon ang 3 lalaking nakaitim. Maliban sa bangkay ng inner disciple at sa itim na sahig. Wala silang nahanap na kahit ano. Galit na nagmura ang kanilang pinuno. Bakit daw wala sa kanya ang hinahanap nila? Hula naman ng isa baka tinangay ng isang dumaang halimaw na hayop. Sumigaw sa galit ang pinuno at sinabing kalokohan. Inutusan silang bilisan ng pag-asikaso sa bangkay. Umalis na tayo maya-maya lang. Darating na ang mga taga-formation hall kapag naamoy ito. Mahusay na nagbuhos ng pulbos na pantunaw ang mga lalaking nakaitim. Kasabay ng masangsang na dilaw na usok.
Ang bangkay sa lupa ay natunaw at naging itim na likido. Kumislap ang anyo ng tatlo, at agad na naglaho sa kalaliman ng gubat. Nakayuko si Ye Chenjo sa damuhan 10 metro ang layo. Hindi gumagalaw. Hindi siya nagmadaling lumabas. Pinilit niyang manatili sa damuhan sa loob ng 2 buong oras. Hanggang sa tuluyang dumilim. Kahit huni ng ibon ay wala na sa likod ng bundok. Saka lang siya dahan-daang tumayo. Ipinagpag ang alikabok sa kanyang puweten. Napabuntong hininga siya. Talagang walang awa ang mga taga-inner gate na ito. Pasan ang kanyang Wallace. Sinundan ang daan na walang tao. Umari pa ng takbo pabalik sa kanyang sirang bahay na kahoy. Isinarado ng mahigpit ang pinto. At iniharang ang mesa sa likod ng pinto. Ang nangyari kanina ay isang malinaw na babala para sa kanya. Parami ng parami ang gulo sa sekta. Kahit ang mga inner disciple ay lantaran ng pumapatay sa likod ng bundok. Paano kung isang araw ay mapadpad ang mga taong iyon sa Kuwifeng? Itong sirakong bahay na kahoy. Kahit isang atake ng espada nila ay hindi nito kayang pigilan. Ang 3 metrong lalim na bitag na may lason sa ilalim ng lupa. Para patibungin ng iba. Pero kailangan muna nilang pumasok sa loob para gumana. Kung sa tingin nila ay masyadong abala. At sa halip ay sinunog na lang ito mula sa labas. O gumamit ng spell para wasakin ang kubo. Siya mismo kasama ang bitag ay malilibing ng buhay. Kailangang patibayin ang bahay na ito. Kailangang patungan ng depensa. Agad na kumilos si Ye Chenjo. Hinayla niya palabas ang lahat ng basag na banga sa ilalim ng kama. Ang laman nito ay puro mga tira-tira mula sa abandonadong bodega. Matapos niyang kuhanin lahat ng mahika mula sa mga sirang gamit, mga natirang kulay abong pulbos na metal. Kahit na nawala na ang talas at tibay ng mga tirang materyales na ito. Ang mismong materyales nito ay purong bakal at itim na tanso. O mas mataas pang ang uri. Perpekto itong materyales para sa paggawa ng formation. Kumuha ulit siya ng isang mangkok na may pingas. Naglagay siya ng kalahating mangkok ng tubig. At ibinuhos ang lahat ng pulbos na metal. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang daliri. At piniga ang ilang patak ng dugo bilang sangkap. Ginamit niya ang isang chopstick para haluin ito ng walang tigil. Maya-maya lang isang malagkit, na parang itim na putik na espesyal na tinta para sa formation. Ang kanyang natimpla. Walang alam si Ye Chenjo sa mga malalalim na formation. Sa sira-sirang libro ng simpleng formation patterns na bigay ni Pu Yifeng. 2 lang ang pinaka-ordinaryong diagram ng formation. Isa ay para patibayin ang lalagyan ng bigas laban sa mga daga. At isa ay para alisin ang amoy sa kasilyas. Karaniwan ay walang pumapansin sa 2 formation na ito. Kaawa-awa ang lakas nito, pero walang pakialam si Ye Chenjo. Kung kulang sa kalidad, daanin sa dami, yumuko siya. Isinawsaw ang chopstick sa mangkok ng itim na putik na tinta. At sinimulang iguhit sa ilalim ng sahig na kahoy. Bawat guhit ng pattern ng solid wall array. Napakasimple ng pattern ng formation na ito. Binubuo ito ng ilang magkakapasok na bilog. At 12 linyang parang sinag. Kahit ang pinakatanga sa mga katulong ay kayang kopyahin ito. Ngunit hindi tumigil si Ye Chenjo pagkatapos gawin ang una. Sa tabi mismo ng gilid ng unang pampatibay na selyo, gumuhit siya ng pangalawa. Pagkatapos ay ang pangatlo at pang-apat. Binaligtad niya ang buong sahig na tabla. At pinuno ang likod nito ng siksik na mga pampatibay na selyo. Sa kabuuan, gumuhit siya ng eksaktong 50 pinakamababang antas na pampatibay na selyo, na magkakapatong sa isang pirasong tabla. Ang depensa ng isang pampatibay na selyo ay halos katumbas ng isang manipis na yero. Kung kaya't ang 50 magkakapatong ay katumbas na ng 50 patong ng manipis na yero, na parang hinangin sa pirasong tabla na ito. Matapos sa sahig, sinimulan naman niya ang mga dingding. Isa-isa niyang tinanggal ang mga tabla ng 4 na dingding. Pinuno ng pampatibay na selyo ang likuran bago ibinalik sa dati. Kung titingnan mula sa labas, mukha pa ring guguho anumang oras ang sirang kubo na ito. Ngunit kung titingnan mula sa loob, ang likod ng bawat pulgada ng tabla ay siksik na napuno ng mga marka ng selyo. Ang mga itim na guhit ay may mahinang kislap sa dilim na tila nandyan at wala. Sunod, sinimulan niya ang likod ng pinto at mga kwadro ng bintana. Gumuhit ng selyo ng pagkubli. Parehong proseso, parehong kabaliwan. 50 selyo ng pagkubli ang pinagpatong-patong sa bawat pwesto. Pagkatapos niyang gumuhit, ang buong kubo ay parang nababalutan ng isang hindi nakikitang kaluban. Kung may dadaan sa labas, hindi nila mararamdaman kung may humihinga ba sa loob o wala. Tinapos ni Ye Chenjo ang huling guhit at tumayo ng tuwid. Habang tinitingnan ang kanyang obra maestra, tumango siya ng may kasiyahan. Kung titingnan mula sa labas, ang bahay na ito ay ang pinakasira at pinakabulok pa rin. Ang pinakahamak na kubo, umuugong sa bawat ihip ng hangin. Ang bitak sa pinto ay kasinlaki ng kayang ipasok ang isang kamay. Pero sa katotohanan, ang kasalukuyang depensa ng kwartong ito ay maihahambing na sa isang maliit na kuta, mga pader na may 50 patong ng solid wall formation. Kahit isang late-stage chi refinement ay lilikha ng kislap kapag hinampes ito ng espada. Isang 3 metrong bitag sa ilalim ng lupa, tinitiyak na walang sino mang manloloob ang makakalabas ng buhay. 50 patong ng chi gathering formation. Lubusang sinisipsip ang lahat ng aura sa loob. Ibinalik ni Ye Chenjo ang tabla sa pwesto ng kama. Inilatag niya ang kumot at kutsan sa ibabaw nito. Kung titingnan mula sa labas, isa lang itong ordinaryo at sirang kama ang gawa sa tabla. Walang sino man ang mag-aakala na sa ilalim ng kama ay isang 3 metrong lalim na nakamamatay na hukay. Puno ang ilalim ng hukay ng mga tinik na may lason. Umiga siya sa kama, ipinikit ang kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti ang gilid ng kanyang labi. Sa mundong ito ng cultivation kung saan tao ang kinakain. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong armasan ang iyong sarili hanggang sa ngipin.
Sa panlabas, siya ang pinakaordinaryo at di kapansin-pansing tao sa Kuyipik. Ngunit sa lihim ang kanyang maliit na sira-sirang kubo, ay naging isang hilingan ng karne na walang sino mang makakalabas ng buhay. Hanggat nananatili siyang tago at hindi inilalantad ang kanyang mga katangian. Patuloy siyang bibigyan ng system panel ng mga alas. Kapag ang kanyang mga katangian ay umabot na sa punto na kahit isang golden core stage ay wala nang magawa sa kanya. Saka pa lang niya tunay na ilalabas ang kanyang mga pangil. Bago mangyari iyon, siya si Ye Chenjo, ang pinakatapat at pinakawalang kwentang tao sa Kuyipik. Ang taong walang ambisyon at hindi napapansin. Walang sino man ang dapat magtangkang bigyan siya ng pansin. Nagpatagilid siya, at hinigpitan ang pagkakabalot ng kumot, sa ilalim ng proteksyon ng 50 patong ng solid wall formation at chi gathering formation. Mahimbing siyang nakatulog, ang liwanag ng buwan ay tumagos sa mga siwang ng pinto, at tumama sa kanyang payapang mukha. Ang gabi sa Kuyipik, ay tahimik gaya ng dati. Walang nakakaalam, sa pinakasirang kubo na ito, nakatira ang isang halimaw na tahimik na lumalakas. Wala ring nakakaalam, na ang payat na utosang iyon na araw-araw yumuyuko para magwales at magsibak ng kahoy. Ay mayroon ng sandamakmak, na mga katangiang kayang durugin ng pinakamalakas na eksperto sa chi refining. At ang lahat ng ito, ay nagsisimula pa lamang. Kinuha ni Ye Chenjo ang isang panulat na kalbo na ang dulo. Isinawsaw ito ng husto sa itim na putik na tinta, at direktang damapa sa pader ng kubo. At sinimulang iguhit ang unang layer ng wall solidifying array. Pagkatapos iguhit ang array, isang mahinang puting ilaw ang kumislap, na pumasok sa kahoy. Ang dating medyo malambot na bulok na kahoy, ay nagkaroon ng bahagyang kintab na parang metal sa ibabaw nito. Nagningning ang kanyang mga mata. Agad niyang ipinagpatuloy ang pagguhit ng chi guiding array. Hindi sapat ang 2 layer. Kung gayon 10 layer, para siyang isang pintor na hindi napapagod. Sinundan niya ang mga pader, bubong, at maging ang sahig ng kubo. Pulgada por pulgada niyang ginuhit. Ang wall array na nakapatong sa chi guiding array. Malaking array na nakapatong sa maliit na array. Maliit na array na kumukonekta sa malaking array. Lumipas ang 2 oras. Ang array sa pader ay umabot na sa 10 layer. Ang amoy amag sa loob ng kubo ay tuluyang nawala. Kahit ang malakas niyang paghinga sa loob ng kwarto. Basta't hindi siya lalabas sa pintong ito. Walang maririnig kahit kititing mula sa labas. Pero hindi pa ito sapat. Hawak ni Ye Chenjo ang basag na mangkok. Nagpatuloy sa pagsawsaw ng tinta. Ipinagpatuloy ang pagguhit ng 20 layer. 30 layer, 40 layer. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang baba. Nanginginig sa ngalay ang kanyang pulso. Pero lalong nagiging sabik ang kanyang mga mata. Ang mga espesyal na metal na tinta ay hinihila ng kapangyarihan ng array. Malalim na tumatagos sa bawat hibla ng kahoy. Ang ordinaryong bulok na kahoy. May isang napakakakaibang pagbabagong nagaganap. Hanggang sa malapit ng mag-umaga. Sa wakas ay natapos na niya ang huling guhit. 50 patong lahat. Ang pormasyong pampatibay at pormasyong pang-ipon ng enerhiya ay magkapatong-patong. Mahigpit na nakakandado sa sirang bahay na kahoy na may 10 metro kwadrado. Itinapon ni Ye Chenjo ang pudpod na pinsel. Napaupo siya sa sahig. Humihingal ng malalim. Tumingala siya at tumingin sa paligid. Ang bahay na kahoy kung titingnan mula sa labas, ay ganoon pa rin. Mukhang sira-sira na anumang oras ay guguho sa ihip ng hangin. Sa mga dingding ay hindi man lang makikita ang bakas ng porma sayon. Ang pormasyong pang-ipon ng enerhiya ay lahat ng pagbabago sa enerhiya. Ay ganap na itinatago. Tumayo si Ye Chenjo. Naglakad siya sa harap ng pader na katapat ng pinto. Huminga siya ng malalim. Ang katangiang bigat ng kanyang mga binti at ang katangiang tigas ng kanyang mga kamay ay agad niyang pinakilos. Pinagsama niya ang 10,000 puntos ng bigat at higit 1,000 puntos ng tigas na parang halimaw. Sa isang suntok na ito, kahit ang malaking batong may bigat na libu-libong kilo sa likod ng bundok, ay kaya niyang durugin. Mabilis niyang pinaihit ang kanyang bewang. Ang kanang kamao niya na may matinis na ugong ay malakas na tumama sa pader. Ang bahay na kahoy ay mukhang babagsak na sa labas. Pero nang suntukin niya ito ng buong lakas, ang tabla ay hindi man lang natinag o nagkapira-piraso. Kinuskos ni Ye Chenjo ang medyo namamanhid niyang kanang kamao. May kasiyahang tiningnan ng tabla sa harap niya na hindi man lang natuklap ang pintura. Sa 50 patong ng porma sayon sa pader, ang tibay ng sirang bahay na ito ngayon ay marahil mas matibay pa kaysa sa panang galang na gamit ng isang elder. Mas matibay pa ng di hamak. Mayroon na siyang ligtas na bahay. Pero hindi pa rin siya mapakali. Kahit gaano pa katibay ang bahay na kahoy, hindi siya maaaring magtago lang sa loob araw-araw at hindi lumabas para magtrabaho. Paano kung sa labas, ay makasagupa siya ng kapahamakan mula sa labanan ng mga bihasang mandirigma? At basta na lang may naghagi sa kanya ng ligaw na enerhiya ng espada. Kahit matibay ang katawan ko, pero siguradong masasaktan pa rin ako. Kailangan kong makakuha ng pananggalang sa buhay. Mas maganda kung maisusuot sa katawan. Kinapa niya ang tuyong supot ng pera sa kanyang dibdib. Sa mga nakaraang taon ay nagtipid siya ng husto. Bawat buwan ay nagtitipid sa pagkain at gastusin. Nakaipon siya ng humigit kumulang 10 pirasong barya. Ang kakarampot na perang ito kung sabay baus ng sekta. Kahit hawakan ng pinakamababang uri ng sandatang mahika ay hindi niya mabibili. Maaari lang siyang sumubok ng swerte sa mga chunk sa labas ng pamilihan. Ang pamilihan ng chunk sect, itinayo sa isang malaking lambak sa pagitan ng harap at likod na bundok. Nagpalit si Ye Chenjo sa pinakaluma niyang kulay abong damit pang-alila. Ginulo ang kanyang buhok, nakayukong sumiksik sa siksik ang mga tao. Pumasok sa pamilihan. Sa magkabilang gilid ng kalsada ay may iba't ibang mag-agarang tindahan.
Sa may pintuan ay nakatayo ang mga magagandang babaeng cultivator na sumasalubong sa mga bisita. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang mga talukap. Dumiretso siya sa pangunahing kalsada. Pumasok siya sa pinakamalalim at pinakamaruming eskinita ng mga segunda mano. Dito sa magkabilang gilid ay may mga nakalatag na punit-punit na tela. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang kung ano-anong mga bagay. May mga sirang lumilipad na espada. Maitim na mga halamang gamot na hindi kilala. At kahit mga buto ng halimaw na hayop na may putik pa. Karamihan sa mga nagtitinda ay mga tagalabas. Mga veteranong bigo sa buhay mula sa sekta. O mga mababang antas na disipulo na nangangailangan ng pera. Sa lahat ng dako ay may sumisigaw. May sumisigaw tungkol sa sinaunang cultivator. Isang sirang kayaman ng mahika na kahuhukay lang mula sa kuweba. Sa halagang 50 piraso lang. Na mababang uri ng spirit stones. May tumatawag tungkol sa ikalawang antas na halimaw na hayop. Angil ng iron armor boar. Ito ay isang napakagandang materyales para sa chi refinement. Ipinasok ni Ye Chenjo ang kanyang mga kamay sa manggas. Parang isang bulag na humihinto-hinto sa harap ng bawat pwesto. Yung mga kumikinang at magandang tingnan na mga depektibong produkto. Ni hindi man lang siya nagtatanong tungkol sa mga iyon. Ang mga bagay na iyon. Matagal nang nasuri ng divine sense ng hindi mabilang na beses. Kung mayroon mang nakaligtaan ay hindi siya ang makakakuha noon. Lalo na't masyadong mahal at hindi kayang bilhin. Madali ring makatawag pansin. Sinadya niyang puntahan ang mga nagbebenta ng mga walang kwentang bato. Mga pwesto ng basurang tanso at bakal. Kahit ang mismong may-ari ng pwesto ay hindi masabi kung ano ang mga ito. Sa mga pwesto sa tagong sulok, halos isang oras siyang naglibot-libot. Si Ye Chenjo ay nasa harap ng isang punit na banig sa isang sulok. Huminto. Ang tindero ay isang matandang disipulo ng outer gate na payat na parang unggoy. Nakasandal sa pader habang umiidlip. Sa banig ay may ilang piraso ng kinakalawang na bakal. Ilang piraso ng mga sirang anteng-anteng. Puro mga basurang walang halaga. Yumuko si Ye Chenjo. Casual niyang pinalikot ang ilang piraso ng bakal. Pagkatapos ay nagkunwaring hindi sinasadyang tumingin. Napunta ang tingin niya sa gilid ng banig. Sa isang itim na bagay na ginagamit na pabigat sa dulo ng tela. Ang bagay na ito ay kasinlaki lang ng kamao. Maitim at walang dating. Ang ibabaw nito ay bako-bako. Wala man lang itong bakas ng spirit energy. Mukha itong latak na galing sa isang refine ng furnace. Pero noong papalapit pa lang siya, ang attribute engravings panel sa kailaliman ng kanyang isipan, ay bigla itong kumaibot na bihira mangyari. Ibig sabihin, sa loob ng latak na ito, ay may nakatagong bagay na kinaiinteresan kahit ng panel. Kinuha ni Ye Chenjo ang kinakalawang na piraso ng bakal, at tinimbang-timbang ito sa kanyang kamay. Sinadyang kumunat ang noo at nagtanong ng presyo. Sinulyapan ng payat na tindero ang suot niyang uniforme. Amad na sinabi ang presyong 5 pirasong spirit stones. Ibinagsak ni Ye Chenjo ang piraso ng bakal sa banig. Umarte ang aalis dahil masyadong mahal. Agad na umayos ng upo ang tindero. Sa 3 piraso, huminto si Ye Chenjo. Bamantong hininga siya at sinabing sige na nga. 3 piraso kung 3 piraso. Pero mayroon siyang isang kakaibang ugali. Kapag bumibili, gusto niyang may paobra. Habang sinasabi ito, natural niyang iniabot ang kamay. At dinampot ang itim na pabigat sa dulo ng tela. At 2 beses itong inihagis-hagis sa kanyang kamay. Napakabigat nito ng hawakan. Malamig sa pakiramdam. Sinabi niyang sa kanya na ang batong pampabigat sa tela. Tamang-tama raw para ipansalsal sa kama niyang may kulang na isang paa. Mabilis siyang nagbilang ng 3 pirasong barya at isiniksik sa kamay ng tindero. Hawak ang maitim na bato at ang mga piraso ng bakal. Malikod siya at sumiksik sa mga tao. Natigilan ang tindero. Tiningnan niya ang barya sa kanyang kamay. Saka tumingin sa direksyon kung saan nawala si Ye Chenjo. Humalakhak siya, at inisip kung saang lupalop galing ang tanggang iyon. Isang ordinaryong piraso lang naman ng iron ore. Itinuring pa na parang isang kayamanan. Pagkalipas ng isang oras, bumalik si Ye Chenjo sa napakatibay na sira-sirang bahay na gawa sa kahoy. Isinara niya ng mahigpit ang pinto. Hinayla ang kurtina sa bintana. Umupo ng nakadekwatro sa kama. Basta na lang niyang itinapon sa gilid ang mga kinakalawang na piraso ng bakal. Hinawakan niya ng 2 kamay ang maitim na bato. Huminga siya ng malalim, at nagbigay ng utos sa kanyang isipan na kunin ito. Ang panel ay biglang nagliwanag ng mas matindi kaysa dati. Isang nakakasilaw na kulay asul na ilaw. Natukoy ang isang high-purity ancient rune fragment. Sa lukuyang inaalis ang mga dumi. Ang ibabaw ng maitim na bato ay biglang nagkaroon ng napakaraming lamet. Mga patong ng itim na balat ng bato ay natuklap na parang tuyong putik at naging alikabok na damaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa loob ng wala pang 3 hininga, ang dating kasing laki ng kamao na maitim na bato ay naging isang kumikinang na bagay na kasing laki na lang ng kuko. Hindi iyon isang katangian. Isa itong napakakomplikado na parang isang uri ng maliit na array diagram. Isang kulay dugong rune na magkakabuhol-buhol na lumulutang kalahating pulgada sa ibabaw ng kanyang palad. Naglalabas ito ng isang marahas na aura na nakakapagpabilis ng tibok ng puso. Ipinakita sa panel na matagumpay ang pagkuha. Nakuha ang Special Rare Magnetic Strip Reflection Rune. Ang epekto nito ay kapag tinamaan ng pisikal o mahikang atake. Kapag ang pinsalang natanggap ay 100%, agad na ibinabalik sa umatake. Napasinghap si Ye Chenjo. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata. 100% balik pinsala. Ang ibig sabihin, hanggat hindi siya kayang patayin ng iba sa isang sampal lang. Kahit na ang kalaban ay isang cultivator sa foundation establishment stage. Hiwain siya ng isang beses. Ang kalaban mismo ay kailangan ding tumanggap ng hiwa na may parehong lakas. Kapag sinamahan pa ng kanyang 10,000 puntos ng kapal.
at ilang libong puntos ng tigas ng kanyang malapagong na katawan. Kung sino ang tumama sa kanya siya ang mamalasin. Nag-prompt ang panel na pumili ng parte para sa fusion. Biglang hinablat ni Ye Chenjo ang kanyang luma at sirang kulay abong damit. Inilantad ang panloob na damit na matagal nang kumupas sa kaputian. Isang magaspang na baluti na gawa sa balat ng hayop at puno ng mga tagpi. Iyon ay noong nagsisimula pa lang siya. Pinagpalit niya sa iba para sa 10 Golden Spirit Rice at segunda mano pa. Hindi siya nagatubili. Direkta niyang isinama ang damage reflection rune sa kanyang panloob na baluti. Ang ibabaw ng panloob na baluti ay kumislap ng isang kakaibang kulay madilim na pulang ningning. Pagkatapos ay nawala ang ningning. Bumalik ito sa dati nitong sira-sira at hamak na itsura. Kinabukasan ng umaga, si Ye Chenjo gaya ng dati ay may dalang dalawang malaking balde na gawa sa kahoy para magdilig sa bukid. Nakakasilaw ang sikat ng araw. Mainit ang panahon. Wala man lang kahit kaunting hangin. Isang grupo ng mga katulong ang nakayuko habang nagbubunot ng damo at nanguhuli ng insekto. Si Zhou Dazhuang sa kabilang bukid ay nagpupunas ng pawis, habang pagulong na nagmumura, na naman daw ay tinipid ni Steward Zhao Taishan ang kanilang gamot laban sa peste. Sa sandaling iyon, mula sa direksyon ng kailaliman ng likod ng bundok, biglang may umalingaw-ngaw na isang napakalalim na tunog ng tambuli. Matinis at nakakabingi. Napakalakas ng pagtagos nito. Hindi ito ang karaniwang tunog ng tansong kampana para tawagin ang mga disipulo. Bahagyang natigilan ang hawak na tabong kahoy ni Ye Chenjo. Tumingala siya at pagkatapos ay nagsimulang yumanig ang lupa. Sa simula ay bahagya lang itong panginginig. Nagkaroon ng alon sa ibabaw ng tubig sa loob ng kahoy na balde. Ngunit sa loob lamang ng ilang hininga, ang pagyanig ay biglang lumakas. Tila libu-libong kabayong pandigma ang sabay-sabay na tumatakbo. Yumuko si Zhou Dazhuang at tulalang tumingin sa direksyon ng likod ng bundok. Nagtatanong kung may lindol ba. Isang matalas na matang manggagawa ang biglang sumigaw. Itinuro ang bakod na kahoy sa labas ng kuyifeng. May taas na katumbas ng 2 tao. Ang bakod na gawa sa matibay na kahoy na bakal ay parang papel na biglang nawasak. Sa gitna ng nagliliparang pinagtabasan ng kahoy, 12 mababangis na hayop na kasing laki ng bisiro. Ang mga mata ay matingkad na pula. Nagdadala ng mabahong hangin. Diretsong sumugod sa lugar ng mga manggagawa. May sumigaw. Iyon ang mga espiritong hayop mula sa likod ng bundok na nagwala. Nabaliw sila. Nagwawala ang mga espiritong hayop. Ang buong bukirin ng espirito ay biglang nagkagulo. Ang mga mababang antas na espiritong hayop na karaniwang ginagamit para humila ng karwahe ng sekta o magbantay ng pinto, ngayon ay nawala lahat sa katinoan. Ang mga nasa unahan ay ilang mga steel tooth pig na nasa unang antas. Ang buong katawan ay puno ng matitigas na itim na balahibo. Ang mga pangil ay mas mahaba pa kaysa sa ulo. Nakayuko at sinusugod ang sinumang makita. Isang matandang manggagawa na mabagal tumakbo. Hindi man lang nakasigaw ng tulong. Ay diretsyong binangga ng malakas sa baywang ng isang steel tooth pig at bumagsak sa lupa. Ang mga manggagawa ay tuluyang nataranta. Ang pinakamataas na antas ng kanilang lakas ay nasa 2 o 3 baitang lamang ng chi refining. Hindi man lang sila marunong ng matinong ataking mahika. Ang tanging sandata sa kanilang mga kamay ay asarol at karit. Sa harap ng grupong ito ng mga nagwawalang demonyong hayop, ito ay isang ganap na one-sided na pag-atake. Ang eksena ay biglang naging napakagulo. Mayroong tumatakbo paakyat ng bundok. Mayroong pumapasok sa loob ng bahay. Mayroong natakot at nanlambot ang mga binti at napaupo sa lupa. Si Ye Chenjo ay nakatayo sa kanyang pwesto. Mahigpit na nakakunot ang noo. Hindi siya tumakbo. Sa ganitong kaguluhan, ang pagtalikod sa isang halimaw na may 4 na paa ay pagpapatiwakal. Tiyak na hindi matatakasan ng 2 paa ang 4 na paa. Pero imposible rin siyang lumaban. Ang mga mababang antas na halimaw na ito sa kanyang paningin ay parang gawa lang sa papel. Isang suntok lang ay kayang basagin ang bungo ng steel tooth pig. Pero pagkatapos lumaban ang pagwawala ng mga spirit beast ng sekta ay hindi biro. Baka sa langit ngayon ay may isang inner sect elder na nakasakay sa flying sword at sinusuri siya gamit ang divine sense. Isang hamak na utusan sa unang antas ng chi refining. Napatay sa isang suntok ang isang first rank na halimaw. Kapag nakita ng mga nakatataas ang eksenang ito, bukas ay itatali na siya sa dissection table. Hindi pwedeng lumaban, hindi rin pwedeng tumakbo. Mabilis na inilibot ni Ye Chenjo ang kanyang tingin sa paligid. Sa di kalayuan may ilang mababangis na Windwolf ang katotombo lang sa ilang tumatakas na utusan. At marahas silang dinadaganan. May 4 o 5 utusan ng walang malay na nakahandusay. Uminga ng malalim si Ye Chenjo. At walang pag-aalinlangang sumugod sa direksyong iyon. Hindi siya pupunta para magligtas ng tao. Hihiramin niya lang ang eksena. Tumakbo siya sa tabi ng mga nakahandusay na utusan. Itinapak ang isang paa sa itim na putikan. Kumuha ng itim na dugo sa lupa gamit ang kamay. At basta-basta na lang ipinahid sa kanyang mukha at leeg. Gamit ang 2 kamay marahas niyang hinayla. Pinunit ang tela sa kanyang dibdib at manggas para magmukhang sugat na gawa ng matatalim na kuko. Ang mga kilos niya ay walang patid. Kasing kinis ng dumadaloy na tubig. Matapos magbalat kayo, dumapa si Ye Chenjo sa lupa at nagpatay-patayan sa tabi ng mga taong nakahandusay. Hindi gumagalaw. Dinagdagan pa niya ng detalye sa pamamagitan ng pagkuha ng punit na damit. At ipinatong ito sa kanyang likuran. Inilubog ang kalahati ng kanyang mukha sa putik. Isang butas lang ng ilong ang iniwan niyang nakalabas. Habang humihinga pinakilos niya ang 10,000 puntos ng heavy attribute sa kanyang katawan. Pilit na pinabagal ang tibok ng kanyang puso at ang daloy ng chi at dugo sa katawan. Sobrang hina na ng kanyang paghinga. Pabilis na bumababa ang temperatura ng kanyang katawan.
Kahit na may lumapit para kapain ang pulso niya ngayon, aakalain lang nilang isa itong bangkay na hindi pa nagtatagal na namatay. Sunod-sunod ang mga sigawan sa paligid. Ang tunog ng laman na pinupunit. Ang tunog ng mga demonyong hayop na ngumumuya ng buto ay napakalapit. Ang Kuyifeng ay tuluyan ng naging isang impyerno. Ang amoy ng sariwang dugo ay lalong nagpagalit sa mga demonyong hayop. Parang isang bulldozer, sinira ang lahat ng mga bahay kahoy at bukirin sa daan. Nakapikit si Ye Chenzhou. Ang puso niya ay kalmado na walang bahid ng anumang alon. Basta't malampasan niya ang alon na ito. Hintayang dumating ang formation team at mga inner sect masters ng sekta. Ang grupo ng mga mababang antas na demonyong hayop na ito ay agad na susugpuin. Kailangan niya lang manahimik, maging isang kwalipikadong background na bangkay ay sapat na. Biglang isang malakas at mabahong paghinga. Ang umalingaw-ngaw sa tabi ng tenga ni Ye Chenzhou. Narinig ang mabibigat na yabag sa lupa. Isang malaking demonyong hayop, dahan-daang naglakad papunta sa tabi ng tumpok ng mga bangkay. Ang mga kuko nito ay tumatapak sa putik na gumagawa ng malagkit na tunog. Naramdaman niya ang isang basang dila na may mga tinik. Dinilaan ng 2 beses ang bangkay sa tabi. Tila pinipili kung aling piraso ng karne ang mas sariwa. Ang ilong ng demonyong hayop na iyon. Lumapit sa lugar kung nasaan si Ye Chenzhou. Nagsimulang sumangot singhot, isang mainit at mabahong hininga. Dumiretso sa kanyang batok. Ito ay isang first-rank middle grade Xuanjia bear. Mas malaki pa sa isang adultong kalabaw. Ang buhok sa buong katawan nito ay nakatayo na parang mga karayom na bakal. Ang ganitong uri ng demonyong hayop ay hindi lamang napakalakas, kundi makapal din ang balat at laman. Kapag nagwala, maging ang mga ordinaryong late-stage chi refinement cultivators, ay hindi nangangahas na harapin ito ng direkta. Si Ye Chenzhou ay nanatiling parang isang bato. Kahit ang talukap ng kanyang mata ay hindi gumalaw. Isang malalim na ungol ang lumabas sa lalamunan ng Xuanjia bear. Tinaas nito ang mas malaki pa sa palanggana. Puno ng mga tinik at dumi na paa ng oso. Isang malakas na sampal ang bumagsak. Ang sampal na ito ay may hindi bababa sa 1,000 libra ng lakas. Kung tumama sa isang ordinaryong katulong, kayang durugin ang gulugad ng isang tao. Kasama na ang kanyang mga panloob na organo. Sa 1,000 bahagi ng 1 segundo bago tumama ang kamay ng oso sa likod ni Ye Chenzhou. Sa loob ng sirang balat ng hayop na nakadikit sa kanyang balat. Biglang lumitaw sa ibabaw ng baluti. Isang napakatagong pulang dugo na ron ang kumislap. Lumitaw ang isang panel ng liwanag. Natukoy ang panlabas na pisikal na atake. Na-activate na ang damage reflection rune. 100% ibabalik. Idagdag pa ang 10,000 puntos ng kapal sa katawan ni Ye Chenzhou. At libu-libong puntos ng tigas na katangian. Ang buong katawan niya ngayon ay parang isang pirasong bakal na mahigpit na nakakabit sa lupa. Ang tigas ay maihahalin tulad sa isang palihan na gawa sa 10,000 taong bakal. Ang malakas na sampal na ito ng Xuanjia Xiong ay tumama sa palihang ito. Ang lahat ng puwersang nagbalik ay perpektong nakolekta ng rune sa isang iglap, at pagkatapos ay marahas na ibinalik. Isang nakapangingilabot na tunog ng nababasag na buto ang biglang umalingaw-ngaw. Dinaig nito ang lahat ng sigaw sa paligid. Hindi man lang nakasigaw ang Xuanjia Xiong. Ang kanyang matipunong kanang braso, mula sa kamay hanggang sa balikat, ay biglang sumabog na parang may dinamita sa loob. Nagkalat ang laman at dugo. Ang matigas na buto ng braso ay agad nadurog sa daan-daan at libu-libong piraso. Ang matutulis na piraso ng buto ay tumalsik palabas na parang shrapnel. Ang kalahati ng braso sa loob ng 1 segundo, dahil sa sarili niyang lakas, ay sapilitang naging isang itim na ulap. Ang malakas na pagyanig ay hindi lang sumire sa kanyang braso, kundi umabot din sa kanyang balikat, at direktang winasak ang kanyang mga panloob na organo. Si Xuanjia Xiong ay nagpakawala ng isang napakatinding sigaw ng sakit. Ang kanyang malaking katawan ay parang isang sirang sako, na tumalsik pa atras, malakas na bumagsak sa gubat 2 metro ang layo, nadaganan ng isang malaking bahagi ng daanan sa gubat. Nagpabaylang-baylang siya sa putik at tubig. Ang natitirang kaliwang kamay niya ay walang tigil na kumakalmat sa lupa. Sunod-sunod na lumabas mula sa bibig. Ang itim na likido na may kasamang mga piraso. Wala pang 10 hinga ang pagpupumiglas nito. At tuluyan na itong hindi gumalaw. Patay na patay. Samantala, si Ye Chenzhou na nakadapa sa tumpok ng mga patay, ay hindi man lang kumunat ang noo. Sa pagtama ng sampal kanina, naramdaman niya lang, na parang banayad na minasahe ang likod niya. Hindi man lang nagisgasan ang kanyang balat. Sa halip, ang kawawang oso, ang naghatid sa sarili nito sa kamatayan. Patuloy na nagkunwaring patay si Ye Chenzhou. Hinihintay ang pagdating ng formation team ng sekta para linisin ang lugar. Ang patay na oso ay nakahandusay 2 metro ang layo sa kanya. Tamang-tama para magsilbing pinakamagandang panakip para sa kanya. Ang ibang mga halimaw sa paligid, nang marinig ang nakakakilabot na sigaw ng kanilang kauri bago mamatay, agad na nakaramdam ng kaunting takot. Kaya sunod-sunod nilang iniwasan ang lugar kung nasaan si Ye Chenzhou, at hinabol na lang ang mga alalay na tumatakbo sa paligid. Makalipas ang oras ng isang insenso, sa kalangitan ng Kuyipik, biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na matutulis na tunog. Mahigit 10 nakakasilaw na lumilipad na espada. Ang liwanag ng espada ay parang bulalakaw na humawi sa kalangitan. Dala ang matinding layuning pumatay, huminto ito sa ere. Ang nangunguna ay nakasuot ng itim na robe na may pilak na gilid. Mula sa Inner Sect Formation Hall, ang puwersa ng isang deacon na nasa Foundation Establishment Stage ay walang pag-aalinlangang pinakawalan. Na dumagan sa mga nasa ibaba, ang mga nagwawalang mababang antas na halimaw ay sabay-sabay na napasubsob sa lupa. Nanginginig sa takot, sumigaw siya ng malakas, inutos na patayin ang lahat at huwag magtira ng kahit isa.
Ang mahigit 10 disipulo ng formation team sa likod niya ay sabay-sabay na gumawa ng sword seal. Ang mga lumilipad na espada ay naging mga anino. Nagpabalik-balik sa kuyipik. Sunod-sunod na nalaglag ang malalaking ulo ng mga halimaw. Ang mga halimaw na ito na parang mga Diyos ng kamatayan sa harap ng mga alalay. Sa harap ng mga elite ng inner sect, ay kasinrupok ng mga repolyo sa bukid. Wala pang kalahating tasa ng tsaa ang lumipas. Ang mahigit 10 halimaw ay ganap ng napatay. Walang emosyong iniutos ng namumunong disipulo na linisin ang lugar. Gamutin ang mga sugatan. Ipunin ang mga bangkay ng halimaw. Ibalik ang mga diwa ng halimaw at balahibo sa sekta para ingatan. Pagkatapos magsalita ay sumakay siya sa kanyang lumilipad na espada para magpatrolya sa ibang lugar. Ilang disipulo ng formation, itinago ang kanilang mga lumilipad na espada. Bakas ang pandidiri sa kanilang mga mukha. Lumapag sa espiritual na bukirin na puno ng putik at dumi. Isang matangkad na disipulo, habang nagrereklamo na walang kwenta ang mga alalay na ito. Ilang halimaw lang na nasa unang antas ang nakapatay na sa napakaraming tao. Habang sinisipa ang mga labing nakaharang sa daan, painto-hinto ang dalawa sa kanilang paglalakad. Mabilis silang nakarating sa tabi ng tambak ng mga bangkay kung nasaan si Ye Chenzhou. Biglang huminto ang matangkad na disipulo. Itinuro ang bangkay ng Black Armored Bear sa lupa at pinatingin sa kanyang kasama. Umupo ang dalawa sa tabi ng malaking bangkay. Tinitingnan ng sumabog na kanang bahagi ng katawan nito. Nagkatinginan sila. Hindi nila lubos maisip kung paano nito napatay ang sarili. Ginamit ng matangkad ang kanyang kaluban ng espada para sundutin ang tambak ng mga durog na buto. Sabi niya ay napakakaiba. Posible kayang nagwala ng sobra ang osong ito. At pinasabog ang sarili nitong espiritual na enerhiya. Ang buong kanang braso pati kalahati ng mga tadyang ay durog na durog. Ang pangit ng pagkamatay niya. Yung isang matabang disipulo ay nakatayo sa malayo. Sabi niya habang nakatakip ang ilong, pakialam natin kung paano namatay yan. Ang mga mababang antas na halimaw na nababaliw ay madali talagang mawalan ng kontrol. Bilisan mo ng itala, hiwain ang mga importanteng parte at dalhin na natin. Mabilis na inilabas ng dalawa ang kanilang mga kutsilyong pambalat. Ang medyo buo pang balahibo at diwa ng halimaw sa katawan ng Black Armored Bear ay tinanggal nila. Kinuha pa ng matabang disipulo ang buong kaliwang paa ng oso at isiniksik sa kanyang storage bag. Balak niyang ipulutan mamayang gabi. Ang naghahanda na ang dalawa na sumakay sa kanilang mga lumilipad na espada para pumunta sa susunod na lugar. Mula sa tambak ng mga bangkay sa lupa, biglang may narinig na isang napakahinang boses. Niyempo ni Ye Chenzhou at iminulat ang kanyang mga mata sa tamang pagkakataon. Puno ng dumi ang mukha. Ang buong katawan ay nanginginig ng malakas na parang sinasala. Gumagapang paatras sa putikan gamit ang mga kamay at paa. Habang gumagapang ay sumisigaw sa takot na huwag siyang kainin. Maasim daw ang lasa ng laman niya at hindi masarap. Yung hitsura niyang takot na parang liliparin ang kaluluwa. Mas kapanipaniwala pa ng 3 beses kaysa sa taong totoong natakot hanggang sa pagkabaliw. Sinulyapan siya ng matangkad na disipulo. Ngumisi ng malamig at sinabing tama na. Huwag ka nang umarte, patay na ang mga halimaw. Ang swerte mo natabunan ka ng patay na tao kaya nakaligtas ka. Inapante siya sa tanggapan ng tagapamahala para kumuha ng gamot. Pagkatapos magsalita ay hindi na siya tinapunan ng tingin ng dalawa. Naging sinag ng espada at lumipad pa itaas. Si Ye Chenzhou ay napaupo sa putikan. Pinanood ang paglipad ng sinag ng espada papalayo. Ang takot sa kanyang mukha ay biglang nawala ng tuluyan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang dumi sa kanyang mukha. Pinagpaigan ng puwit at tumayo. Ang kaguluhang ito ng mga spirit beast. Tumagal ng kalahating oras bago tuluyang napakalma. Malaki ang pinsala sa Wuyipik. Nagkalat ang mga bangkay kahit saan. Ang pag-aayos lang ay inabot na ng isang buong araw. Kinabukasan ng umaga, ang mukha ng tagapamahala na si Zhao Taishan ay mas masahol pa kaysa sa namatayan ng ama. Sa lugar na kanyang pinamamahalaan ay 12 ina ang namatay na alalay. Mahigit kalahati rin ng mga bukirin ng espiritu ay nasira. Tiyak na sa kanya isisisi ng nakatataas ang lahat ng ito. Upang mapakalma ang mga tao, ang Outer Sect Elder ay naglaan ng pambihirang halaga para sa kompensasyon. Nakihalo si Ye Chenzhou sa pila ng mga kumukuha ng pera. Sinadya niyang gawing magulo ang kanyang itsura. Naglalakad ng paika-ika, tulala ang mga mata. Paminsan-minsan ay bumubulong ng oso. Oso nang siya na ang susunod. Tiningnan ng deacon na namamahagi ng pera ang listahan. Tumingala at tiningnan ang kanyang kaawa-awang itsura. Itinala bilang nakaligtas sa malubhang sakuna sa bukirin ng espiritu. Labis na natakot, bigyan ng 710 piraso ng mababang uring spirit stone at 2 bote ng pampatigil. Dugo na tableta, magpahinga ng 3 araw, hindi kailangang magtrabaho. Iniabot ni Ye Chenzhou ang kanyang nanginginig na kamay. Mahigpit na hinawakan ng supot sa kanyang palad. Lubos na nagpasalamat at umalis. Ang 10 tunay na spirit stone ay isang malaking halaga para sa isang alalay. Karaniwan ay nagtatrabaho sila hanggang sa mapagod sa loob ng 1 buwan. At nakakatanggap lamang ng ilang kilong mababang uri ng spirit rice. Si Ye Chenzhou ay hindi nag-aksaya ng sandali. Pagkakuha ng pera ay agad siyang tumakas mula sa Wuyipik. Dumiretso sa harapan ng bundok, sa paraan na mayroon siyang pambihirang mga katangian ngayon. Ngunit ang pundasyon ng kanyang katawan ay isa pa ring mahinang nasa unang antas ng chi refining. Kung hindi niya ganap na lilinisin ang mga katangiang ito, hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto. Kung sakaling makatagpo siya ng isang tunay na dalubhasa, isang spell lang ang itira sa kanya. Walang pinsala sa labas. Maaaring maduraj ang mga panloob na organo sa loob. Kailangan niya ng malakihang pagbabago sa kanyang katawan. Pagdating sa Fangxi, dumiretso si Ye Chenzhou sa butikang nagbebenta ng mga materyales para sa low-level body refining.
Buong pagmamalaking inilapag niya ang 10 mababang uri na spirit stones sa counter. Humingi ng 5 banga ng pinakamalakas na Blazing Tiger Essence Blood, 10 pakete ng Bone Breaking Grass at Iron Skin Immortal Grass. Lahat ay dapat ang pinakamatanda, ang may-ari ng batika. Tinitingnan ng batang ito na nakasuot ng punit-punit na damit ng alalay. Natigilan sandali, ngunit dahil sa prinsipyo na sayang ang pera kung hindi kikita, nakangiting ibinalot ang lahat ng gamit at iniabot ito. Pagkatapos bumili ng mga materyales, tumakbo si Ye Chenjo sa tabi ng pader. Pumasok pabalik sa sira-sirang bahay na gawa sa kahoy na may 750 patong ng spell formation. Ikinandado ng mahigpit ang pinto, inalis ang kama, nilantad ang 3 metrong lalim na butas sa ilalim. Tumalon siya sa butas, ang mga lason na pulbos at kahoy na tinik na nakakalat dati. Maingat na inilagay sa isang tabi, mula sa kanyang storage bag. Nilabas ang isang malaking bar iles na gawa sa kahoy na hindi alam kung saan nanggaling. Inilagay sa gitna ng butas, ang 10 pakete ng Bone Breaking Grass at Iron Skin Immortal Grass. Ibinuhos lahat sa loob ng bar iles na kahoy. Pagkatapos ay ibinuhos lahat ng 5 banga ng Essence Blood ng Blazing Tiger. Gumamit ng pansindi para mag-apoy sa ilalim ng bar iles na kahoy. Hindi nagtagal, ang maitim na pulang likidong gamot sa loob ng bar iles ay nagsimulang kumulo. Kumukulo at bumubula, isang napakatapang na amoy ng lanza at halamang gamot, ang kumalat sa loob ng kuweba. Ang isang karaniwang chi refiner, na nasa unang antas kapag lamusong sa ganito kakapal na medicinal bath. Iyak na sisubog agad ang mga ugat dahil sa matinding lakas ng gamot. Pero walang pakialam si Ye Chenjo. Hinuhubad niya ang kanyang panlabas na damit, pati na ang panloob na baluti na may damage reflection rune ay hinubad din sa isang tabi. Huminga siya ng malalim, at tumalon sa kumukulong likidong gamot. Pagkapasok niya, para siyang tinutusok ng napakaraming nagbabagang karayom, na walang tigil na tumutusok sa kanyang mga pores. Ang matinding enerhiya mula sa dugo ng Blazing Tiger, ay pilit na pumapasok sa kanyang mga ugat sa pamamagitan ng mga pores. Nanlaki ang mga mata ni Ye Chenjo. Sumigaw siya sa kanyang isipan. Inutusan ng panel na ilipat ang lahat ng attributes sa kanyang bone marrow. Natanggap ng panel ang utos. Sinimulan ang deep remodeling, at nagbigay ng babala na ang proseso ay may kasamang matinding sakit. Ang yaring manatiling gising, ang kumukulong medicinal bath, ang naging pinakamahusay na catalyst at panangga, ang hardness, poison resistance, thickness, at damage reflection sa panel, ay nagsimulang tuluyang sumanib sa kanyang mga buto. Nalampasan ni Ye Chenjo ang pagbabagong anyo sa medicinal bath na iyon. 2 araw at 2 gabi siyang nakahiga bago nakabawi ng lakas. Ang matinding lakas ng gamot mula sa dugo ay pilit na dinurog ng panel at ipinasok sa kanyang bone marrow at laman ng walang nasasayang. Ngayon sa kanyang panlabas na anyo, mukha pa rin siyang payat at maputlang alalay na nasa unang antas ng chi refining. Pero sa katotohanan, ang density ng kanyang katawan ay umabot na sa isang nakakagulat na antas. Ang 3 katangian na thickness, hardness, at poison resistance ay tuluyan ng nagsanib. Kung ngayon siya uling pag-aayusin ng 10,000 baitang na hagdan sa likod ng bundok, hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang mga kamay. Iuuntog na lang niya ang kanyang ulo, at kaya niyang pabagsakin ng kalahati ng buong bundok sa likod. Hating gabi at tinakpan ng madidilim na ulap ang buwan. Kahit isang bituin ay hindi makita. Madilim na madilim sa gubat sa labas ng likod ng bundok. Ang huni ng mga kulisap ay bigla ring nawala sa kakaibang paraan. Isang anino na nababalutan ng itim na balabal, gumulong-gulong mula sa mga palumpong, at bumagsak sa maputik na lupa. Humihingal ng malakas, sa hangin. Agad na kumalat ang isang napakabahong amoy ng pagkabulok. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pag-ulong niyang minumura ang mga asong ulol mula sa Hall of Punishment ng Tianzuan Sect, na masyadong mahigpit humabol sa tulong ng mahinang liwanag ng buwan. Makikita ang kalahati ng kanyang mukha, puno ng mga tuyong mantsa na kulay itim at lila. Sa kanang tadyang niya ay may isang malalim na sugat ng espada na abot buto. Ang gilid ng sugat ay umuusok ng itim na enerhiya. Hindi talaga maghilom ang sugat. Isa siyang demonyong cultivator. Ang palayaw niya ay Akuma. Nasa 8 antas ng chi refining. Orihinal na pumasok siya ng palihim sa teritoryo ng Tianzuan Sect. Para sana lihim na gamitin ang enerhiya ng buhay ng mga Outer Sect disciple para magsanay. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, nahuli siya ng mga elite mula sa Hall of Punishment. Hinabol siya ng 3 lumilipad na espada sa loob ng isang araw at isang gabi. Ginamit na niya ang lahat ng kanyang alas. Nagtamo siya ng malubhang pinsala, at nakatakas sa napabayaang lugar na ito. Si Akuma ay labis nang nanghina. Ang kanyang demonyong enerhiya ay hindi na kayang pigilan ang kanyang mga sugat. Kung hindi siya makakahanap ng mapagkukunan ng dugo, tiyak na dito na siya mamamatay. Ang kanyang mga mata na parang tatsulok at puno ng ugat na pula ay nakatitig na parang isang gutom na lobo sa grupo ng mga tagapaglingkod sa di kalayuan. Sa kanyang kaawa-awang kalagayan ngayon, imposibleng makatakas siya sa proteksyon na harang ng Tianzuan Sect. Kailangan niya ng isang pain para sipsipin ang enerhiya ng buhay nito upang gumaling. Isusuot ang itim na balabal sa biktima para magkunwaring namatay ito dahil sa matinding pinsala at gamitin iyon para sa kanyang perpektong pagtakas. Ang tingin ni Akuma, sa gilid ng kuipik, ay tinitingnan ng mga hilera ng sira-sirang bahay na gawa sa kahoy. Hindi pwedeng mataas ang cultivation. Madaling gumawa ng ingay. Hindi rin pwede ang mga nakatira ng dikit-dikit. Madaling magdulot ng galit ng karamihan. Bigla, napako ang kanyang tingin sa pinakaliblib na sulok. Sa pinakasira-sirang bahay na gawa sa kahoy. Iyon mismo ang tirahan ni Ye Chenjo.
Tumawa si Chimo. Dinilaan ang kanyang mga tuyong labi. Ang sirang bahay na iyon ay tinatagos ng hangin sa lahat ng dako. Mukha itong delikadong bahay na pinabayaan na ng 800 taon. Ang nakatira sa loob ay siguradong isa na kahit kapangyarihang espiritual ay hindi makuha. Ang pinakamababang uri ng basura. Mabilis siyang kumilos, parang isang kwagong lumilipad malapit sa lupa. Tahimik na gumapang papalapit sa labas ng pintuan ng bahay. Hindi niya basta-basta itinulak ang pinto. Ginamit niya ang kanyang kamalayan upang suriin ang paligid ng bahay. Walang anumang bakas ng mahika. Puro ordinaryong kahoy lang. Sobrang simple. Ang 50 baitang na Chi Haidang formation na ginawa ni Ye Chenjo. Ang solid wall formation sa loob ay lubusang nagtago sa mga bakas ng enerhiyang espiritual nito. Sa mata ng isang cultivator na nasa huling yugto ng Chi refinement tulad ni Chimo. Isa lang itong ordinaryong sira-sirang bahay. Ayaw niyang gumawa ng ingay sa pagtulak ng pinto. Diretso siyang kumuha ng isang lukot na Earth Escape Talisman mula sa kanyang damit. At idinikit ito sa kanyang sarili. Ang buo niyang katawan ay agad na naging isang madilim na anino. At damaloy na parang tubig sa ilalim ng siwang ng pinto papasok. Ang 50 baitang na solid wall formation. Kayang protektahan laban sa pisikal na atake. Pero hindi nito kayang pigilan ang mga patagang galaw na tulad ng 5 Elements Escape Arts. Lumapit si Ye Chenjo. Tiningnan ang nasa sahig na wala ng hininga. Si Chimo nadilat pa rin ang mga mata. Ang ganitong uri ng demonic cultivator na nasa huling yugto ng Chi refinement. Kung mananatili ang bangkay sa loob ng bahay, siguradong magiging malaking problema. Masyadong matapang ang amoy ng dugo. Bukas ng umaga tiyak na maakit nito ang tagapamahala o ang formation team. Hindi siya nagatubili. Iniunat ang kanyang kanang kamay. At itinapat ito sa ibabaw ng bangkay ni Chimo. Nagbigay ng utos para kunin ito. Lumabas ang panel. May nadetect na pinaghalong mataas na konsentrasyon ng spiritual energy at blood energy. Kinukuha. Patay na ang target. Lakas 271 tinatanggal ang mga dumi. Lakas 662 pinong asensya 246. Kasabay ng pagkislap ng asul na ilaw ng panel. Ang 2 piraso ng karumal-dumal na bangkay sa sahig. Pati na rin ang umagos na dugo. Ang mga durog na lamang loob. Maging ang itim na balabal sa kanyang katawan. Nagsimulang madurage sa bilis na nakikita ng mga mata. Sa loob ng wala pang 10 hininga. Isang buhay na tao ang tuluyang naglaho. Walang ni isang patak ng dugo na naiwan. Bilang kapalit, nasa palad ni Ye Chenjo. Ang isang maliit at maitim na pulang pulbos na lumitaw. Ang pulbos na ito ay naglalabas ng napakakapal at purong spiritual energy ng halaman. Walang naamoy na kahit anong lansa ng dugo. Ito ang isang cultivator na nasa ika-8 antas ng Chi refining. Ang asensya na nabuo mula sa buong cultivation at laman dugo niya. Samantala si Ye Chenjo, kinuha ang storage bag na nalaglag mula kay Chimo at isinilid sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay humanap siya ng isang pirasong basahan at maingat na binalot ang pulbos. Kasunod nito, mabilis niyang binuhat ang sirang pader na gawa sa kahoy at muling isinara gamit ang putik at ilang pako. Naglagay din siya ng ilang illusion formation sa ibabaw nito. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, sumilit na ang bukang liwayway sa abot tanaw. Kinabukasan, nasa tamang oras si Ye Chenjo sa spirit field para magdilig. At ang demonic cultivator na nasa ika-8 antas ng Chi refine ng kagabi ay dinurog na niya upang maging isang pataba na mayaman sa spiritual energy at ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng spirit field. Makalipas ang ilang buwan sa spirit field ni Kui Feng, tanging ang ilang ektaryang lupa na responsibilidad ni Ye Chenjo ay may napakagandang paglago. Bawat halaman ay tumubo na parang maliliit na puno sa kapal. Ang mga butil na namunga ay ginintuan at siksik. Ang spiritual energy ay napakakapal na halos tumutulo na. Ang tagapamahalang si Zhao Taishan ay nakatayo sa pilapil. Pinagmamasdan ang masaganang ani. Nanginginig sa tawa ang taba sa kanyang mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tinapak niya ang balikat ni Ye Chenjo habang pinaglalaroan sa kamay ang kalahating piraso ng spirit stone. Sinabing magaling ang kanyang ginawa. Ang ani mula sa bukid na ito ay hindi lang nakabawi sa mga naunang pagkalugi, kundi nagbigay pa sa kanya ng karangalan sa mga nakatataas. Mula ngayon ay dito na siya mananatili sa bukid na ito. Sino mang magtangkang guluhin si Ye Chenjo, sabihin lang ang kanyang pangalan. Magalang na tinanggap ni Ye Chenjo gamit ang 2 kamay ang kalahating piraso ng spirit stone. Nakayuko at ngumingiti na tila isang tapat na tao. Sinabing nagpapasalamat siya sa tagapamahala sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Ang taong ito ay walang malaking ambisyon. Gusto lang niyang magtrabaho sa lupa. Inilagay ni Zhao Taishan ang mga kamay sa likod at umalis habang humuhuni. Dahan-daang itinuwid ni Ye Chenjo ang kanyang likod. Casual niyang isinilid sa bulsa ang kalahating piraso ng spirit stone. Kinuha niya ang mahabang kahoy na sandok sa kanyang tabi. Sumalok ng isang malaking takal ng tubig mula sa batis ng espiritu. At dahan-daang ibinuhos sa gitna ng spirit field, sa ugat ng pinakamatabang halamang espiritu. Mula sa ilalim ng lupa, may bahagyang sumisilip, na isang maitim na pulang demonyong aura na siya lang ang nakakaramdam. Iyon ang huling natitirang asensya ng demonyong cultivator na si Pulang Demonyo. Ngunit sa sandaling lumitaw ang enerhiyang ito, agad itong pinigilan ng isang puwersa mula sa ilalim ng talampakan ni Ye Chenjo. Isang malakas na enerhiya na lumabas, at tuluyang sinupil, dinurog sa isang iglap, at naging pataba para sa halamang espiritu. Napabuntong hininga si Ye Chenjo sa kanyang isipan. Ang pataba mula sa isang ika-8 antas na demonyong cultivator ng Chi refining ay talagang mabisa. Sayang at malapit nang maubos. Pinasan niya ang kahoy na sandok, pinagpag ang putik sa kanyang mga kamay, at kasabay nito ay pinalabas ang panel sa kanyang isipan.
Habang tinitingnan ang mga hilera, nang napaka-eksageradong, datos na magpapaisip kahit sa mga mataas na antas na cultivator. Napangisi siya ng may kasiyahan. Sa direksyon ng bundok sa unahan, muling umalingaw-ngaw ang tansong kampana. Ilang hibla ng maningning na liwanag ang humawi sa kalangitan ng Kuyi Peak. Iyon ang mga henyo ng inner sect na sakay na naman ng kanilang mga lumilipad na espada. Sama-sama sila, nagmamadaling pumunta sa isang bagong lumitaw na lihim na kaharian. Upang magpatayan, umingala si Ye Chenzhou. Sinulyapan ang nagniningning na liwanag ng mga espada sa kalangitan. Ngumuso siya, kahit kititing na paghanga, ay wala siyang naramdaman. Maglaban lang kayo, mag-agawan. Hintayin niyang magpatayan sila, saka siya dadampot ng sako para mamulot ng kalakal sa gilid ng labanan. Para kunin ang mga katangian. Masyadong magulo ang mundo ng cultivation, at masyadong maraming panganib. Si Ye Chenzhou ay hindi pupunta kahit saan. Dito lang sa hamak na Kuyi Peak na ito. Magtatanim at magwawalis, tahimik na yayaman, magtatago hanggang sa maging pinakamalakas sa buong mundo. Tumalikod si Ye Chenzhou, habang humuhuni ng isang hindi pamilyar na himig. Dahan-dahan, naglakad patungo sa sirang kubo na may 50 patong ng formation. Hinatak ng papalubog na araw ang kanyang payat na anino ng napakahaba. Bumagsak ito sa pinakaliblib na landas ng Kuyi Peak. Walang sino man ang nakapansin sa pinakaordinaryong utusan na ito. Sa bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi, at wala ring sino mang nakaalam. Nasa pinakailalim at tiwangwang na bundok ng sekta, isang halimaw na tahimik na lumalakas, ay dahan-dahan nang nabubuo. Dito palang nagsisimula ang kwento.